Saan ba siya galing? Ang baho niya. Tiyak na puno siya ng mikrobyo. Nakakadiri. Huwag kang mahawa sa kanya. Sagipin mo ako. Umalis ka diyan. Rain. Mandy? Ako ito, si Chase. Bakit ako pinalayas? Bahay ko ito. Chase, dating bahay mo ito. Pero dahil gusto ito ni Cody, napagdesisyonan naming ibigay ito sa kanya. Bukod pa riyan, may nakukuha kang ganitong karumihan. Gusto mo pang makitira sa amin? Kung gayon, nasaan ang kotse ko? At ang pera ko sa bangko sa ibang bansa? Bakit wala na rin ng mga iyon? Nagustuhan din ni Cody ang mga iyon, kaya ibinigay namin lahat sa kanya. May sakit ako ngayon. Malulugmok ako. Kung wala akong kahit ano, Wala kaming kinalaman dyan. kayong dalawa. Magkasama na tayo sa negosyo mula noong kolehiyo. Sa loob ng 10 taon, matapos maitatag ang Jagger Corp, ibinahagi ko ang aking bahay, ang aking pera, ang aking mga kotse, at maging ang aking mga shares sa inyo. Kayong dalawa, ang pinakamahalaga sa akin. Bakit ninyo ako ginaganito? Oo nga pala, may tawag sa mga taong katulad mo. Kawawang simp. Siya nga pala, hindi na Jagger Corp ang tawag diyan. Simula ngayong araw, pinalitan na ito ng pangalang Cody Corp. May chismis na ang bagong pangalan ay sumasalamin sa pagmamahal ng dalawang founder sa bagong chairman, si Cody Mueller. Pinalitan ninyo ang pangalan. At si Cody ang bagong chairman? Bakit? Dahil gusto ito ni Cody. Nangalay ako. Alang-alang. Sa kumpanya at sa inyong dalawa. At gayunpaman, itinapon ninyo talaga ako para sa isang sekretaryong tulad ni Cody? Kayong dalawa ay napakawalang utang na loob. Cody, nasaktan mo ba ang kamay mo? Pumunta ka't punasan ang kamay mo. Marumi siya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang sinasabi mong sakit, may pinahanap ako para lason ka. At saka, ang mga babaeng iyon, sila ay talagang nakakabusog. Magsama kayo sa impyerno. Kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko hahayaang makalusot kayo. Chase, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo sa huling pagkakataon. Kung hindi mo papayagang sumali sa board si Cody, magagalit na talaga kami ni Mandy. Magagalit kami ng husto at magsisisi ka. Nabuhay ako muli. Bumalik ako sa araw na sinimulan nilang pagtaksilan ako kasama si Cody. Rain, Mandy, kalimutan mo na. Huwag mong gambalain si G. Jagger dahil sa akin. Pagkatapos ng lahat, kayo ang tatlo ang naghirap para itayo ang imperyong ito. Pamilya kayo. Cody, ikaw ang itinuturing naming pamilya. Kapag tumanggi si Chase na isali ka sa board, ipinapakita lang niyon kung gaano siya kamababaw. Hindi niya matanggap na makita ang isang magaling na baguhan na umangat. Sinasabi mo ba? Na naiinggit ako. Sa poging tamad na ito, na hindi man lang nakapagtapos ng high school? Ikaw. Wala kang ideya kung gaano kagaling talaga si Cody. Inosente siya, mabait, at maalalahanin. Iyon ang mga bihirang katangian na kulang sa walang pusong kumpanya mo. Ayos lang. Lahat kayo ay mawawala rin sa huli. Sa kabuuan, kapag pirmahan mo ito para payagan si Cody na sumali sa board, kami ni Mandy ay makakalimot na ginulo mo kami. Ako? Matatakot na magalit kayo? Siya. Chase,
Nagalit mo sina Rain at Mandy. Mamamanhik ka rin para sa kapatawaran nila sa huli. Magmadali ka na at pirmahan mo na. Sa aking nakaraang buhay, siguro'y nagpakumbaba ako sa kanila. Kahit ang aking katulong ay ganyan ang pakikipag-usap sa akin. Pakialamero kang tanga. Sobra na talaga. Ang Mga guwardiya, palabasin ninyo siya. Dalhin ninyo siya palayo. Chase, ano bang ginagawa mo? Rain, Chase, tingnan mo nga ang sarili mo. Pinagbuntungan mo ng galit ang butler dahil lang nagseselos ka na mabait kami ni Mandy kay Cody. Walang puso ka. Mabuti ang trato namin kay Cody dahil karapat-dapat siya. Ang isang anghel na tulad ni Cody, na dalisay at mabait, ay dapat sumali sa board. Karapat-dapat siya sa pinakamabuti. Gusto mong gamitin ang pera ko para sustentuhan ang pogi mong lalaki? Chase, bakit ba laging pera ang pinag-uusapan mo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi mabibili ng pera ang tunay na pag-ibig, ni ang pagmamahal at respeto na tunay naming nararamdaman ni Mandy para kay Cody. Ang isang bastos at pera lang ang iniisip na tulad mo ay hindi kailanman mauunawaan kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Oo, tama, hindi lahat ay pera. Sa katunayan, hindi nito mabibili ang pag-ibig. Sa nakaraang buhay ko, paano ko ba napagtiisan ang mga babaeng ito? Cody, ako ang bahala ngayon. Sa'yo na ang bilang ito. Ituring mo itong regalo ng paghingi ng tawad mula kay Chase. Rain, napakabaduy ng dekorasyon ng vilang ito. Puro pera lang ang ipinagmamalaki, wala namang lasa. Nagkataon, ang Crescent Auction House ay nagpadala lang ng imbitasyon sa kumpanya namin para sa isang first class na auction. Dadalhin ka namin doon. Gamitin natin ang pondo ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, kukuha kami para sa iyo ng mga bagay na may klaseng halaga at ganap na babaguhin ang lugar na ito. Mandy, Rain, masyado kayong mabait sa akin. Chase, tungkol sa'yo, dito ka na lang at magmuni-muni ka. Kung hindi, huwag ka nang umasang magiging mabuti pa para sa'yo. Tara na. Sa buhay na ito, dahil kayong dalawa ay nananatiling mayabang, gagamitin ko ang auction na ito para ipakita sa inyo ang kahulugan ng lubusang pagbagsak. Cody, tingnan mo yan. Ang ganda at sosyal, di ba? Mamaya, bibidin natin ng kahit ano na magustuhan mo. Si, Chase, anong ginagawa mo dito? Ano pa ba ang dahilan? Malamang alam niyang nasaktan niya si Cody ngayon, kaya pumunta siya rito para humingi ng tawad. Pero ngayon, dapat ang unahin mo ay ang pagbid sa lahat ng gusto ni Cody. Naiintindihan mo? Si, kung ganoon ang gusto mo. Halika. Malapit na. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin sa nakaraang buhay ko. Chase, ang tapang ng mga galaw mo nitong huli. Swerte mo ngayon. Kahanga-hanga para sa isang binata. Mr. Grimm, sobra naman po. Kumpara sa inyo, baguhan pa rin ako. Rain, Mandy, akala ba ni Chase pwede pa siyang manligaw sa inyo? Habang nandito ako, walang lalaking makakalapit sa inyo. Matandang lalaki, anong tinitingnan mo? Binata, mag-ingat ka sa pagsasalita. Tinitigan mo pa? Kung patuloy mong titingnan sila, papaluin kita. Ikaw. Mr. Grimm, halika na. Cody, ang pogi mo. Ang tunay na lalaki. Ang galing mo kanina. Tama, ikaw lang ang lalaking may malinis na puso na magtatanggol sa amin. Hindi tulad ng iba, na puro sip-sip lang ang alam. Anong tinitingnan mo? Ikaw ang tinutukoy ko, Chase? Oo nga pala. Bakit nasa pangalawang hanay ang upuan natin? Nasa unahan kami dapat. Ayusin mo yan agad. Mga binibini, eksklusibong subasta ito. Ang mga upuan ay nakatalaga ayon sa estado. Ang mga tagapag-ayos ay nagbigay ng espesyal na pahintulot para kay Mr. Jagger, kaya kayo ay pinayagan na umupo sa pangalawang hanay.
Hindi pwede. Bakit nakaupo sa unang hanay yung matanda? Tycoon ba talaga siya? Mata lang ang tingin nyo sa iba. Hindi lang po si Mr. Grimm ang pinuno ng isang nangungunang kumpanya. Siya rin po ang... Tigilan mo yung kalokohan. Umalis ka sa harap ko. Chase, dinala namin si Cody rito para mag-enjoy. At maging bida, pangalawang hanay. Talaga? Huwag kang magkunwari. Maghanap ka ng paraan para maayos to. Akala ko ba gusto niyang siya ang bahala? Matandang lalaki? Tigilan mo yung pag-inom. Umalis ka at ibigay mo sa amin ang unang hanay. Naghahanap ka ba ng gulo? Hinahanap mo ba ng gulo? Anong ginagawa mo? Rain, Mandy. Bitawan mo ako. Cody, okay ka lang ba? Okay lang ako. Rain, Mandy. Kahit anong mangyari, mabuti pa'y bakantihin ng mga matatandang to ang unang hanay para sa atin. Ikaw, hindi mo ba ako kilala? Sino bang may pakialam dyan? Anong ginagawa mo? Lolo, pagpasok mo pa lang, nakatitig ka na sa amin. Ngayong nahuli ka na, gusto mo kaming patahimikin ng dahas, di ba? Matanda ka. Hindi mo nakuha ang gusto mo. Ngayon, gusto mo kaming saktan? Nasaan ang batas? Ako, Ginoong Grimm? Ang mga kabataang ito ay talagang walang hiya. Maaari kaya silang mga lihim na tagapagmana ng isang lihim na elite na pamilya. Iwala na lang tayo. Maghintay tayo at tingnan. Siya. Gago, hindi laging sayo ang lahat. Hintayin mo lang. Bilisan mo at umalis ka na. Sino ba akala niya siya? Dapat kang bumangon din. Katawa-tawa. Ang mga upuan sa unang hanay ay napaka-komportable. Kahit ang hangin, parang sariwa. Cody, hindi ka umatras habang humaharap sa mga matandang bully na iyon. Ipinagmalaki mo kami. Ang matanda na tinutukoy mo ay si Lester Grimm. Hindi lang siya investor ng bahay subsata. Malakas din ang impluensya niya sa parehong legal at kriminal na mga bilog. Pagdating sa pagiging walang ingat, hindi kayo nagpabigo. Mga minamahal na VIP, sandali lang po. Magsisimula na ngayon ang subsata at maupo na po kayo. Ipinapakilala ang unang item na isasabak sa subsata ngayong araw. Ito ay isang gintong palakang gawa sa kamay ng isang tanyag na artista. Ang simula ng tawad ay 5 million. Ito ay isang swerte. Cody, parang para lang sa'yo ito. Kailangan natin itong makuha. Rain, hindi ba't ito ay napakamahal? Wala akong ganoong kalaking pera. Tangang Cody, maraming pera ang kumpanya. Si Chase ang magbabayad nito. Eksakto. Cody, talagang kinainis ka ni Chase ngayon, di ba? Perpekto. Siya ang magbabayad para sa'yo. Sigurado akong tuwang-tuwa siya na siya ang magbabayad para sa'yo. Ako ang magbabayad nito. Paano ako magiging masaya? Ano ngayon? Kung ikaw ang magbabayad kay Cody, magiging masaya siya. Kung masaya siya, masaya kami. Sa lahat ng mga taong ito, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya para pasayahin ako at si Rain. Ngayon, maaari mo kaming pasayahin sa pamamagitan ng paggastos ng pera. Hindi ba dapat ikaw ay masaya? Hindi ka ba? Masaya ako. Nakikita kong malapit na kayong magbagsak ng sarili ninyo. Ako ay talagang napakasaya. Sa nakikita kong pagpapahamak ninyo, labis akong nasisiyahan. 5.5 million. 5.5 million unang tawag. 6 na milyon. May 6 na milyon. May mas mataas pa ba? 7 million. 8 million. Matandang lalaki, pinag-aralan na kita. Gusto mo pa ng isa? Kukunin mo ba ito sa akin? Sige lang, mas walang ingat, mas mabuti. Dahil subasta ito, ang pinakamataas ang taya ang mananalo. Hindi mo alam kung gaano kayaman sina Rain at Mandy. Sinasabi ko sa iyo, ang pagpatay sa isang matandang tulad mo ay mas madali kaysa magdurog ng langgam. Hindi ko sinasadya iyon. Kusa iyon nahulog. Ang mga loteng ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon lahat-lahat. Mandy, Rain, Bakit ka nagpanik? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ba 10 million lang ang halaga niyan? Akala mo ba talagang mga probinsyano kami na hindi kayang bayaran ang lahat ng ito? Huwag kang matakot, Cody. Kung may mangyaring mali, nandito kami para sa iyo. Nandito si Chase ngayon. Barya lang ito. Siya ang magbabayad. Bakit hindi ka gumagalaw? Mabilis, ipunin mo ang lahat ng basag na gamit sa sahig. Dahil ang VIP na ito ang magbabayad,
gagawin namin ang gusto ninyo. Magpapatuloy ang subasta. Rainy, Mandy, masyado kayong mabait sa akin. Hindi ko nga alam kung paano ko kayo mababayaran. Oo nga pala, hindi ko nga alam kung paano pasasalamatan si G. Jagger sa kanyang kabaitan. Pamilya tayo. Hindi mo na kailangang bumawi sa amin. Tungkol naman kay Chase, ang pinakamagandang paraan para bumawi ka sa kanya ay ang kunin ang kanyang trabaho at pamunuan ang Jagger Corp. Kung gayon, kung ganoon, salamat ng maaga, G. Jagger. Nagpapasalamat ka sa akin? Huwag kang magpasalamat ng maaga. Mukhang komportable ang upuang ito. Maganda rin ang view mo. Bakit walang tao rito? Huwag mong gawin iyan. Siya ba ang magbabayad ng lahat? Magbabayad. Para sa lahat? Ginoo, tumayo na po kayo ngayon. Hindi basta-basta. Ang pwedeng umupo diyan. Ano ba tong upuan na to? Ginto ba to? May tinik ba? Bakit hindi ako pwedeng umupo dito? Upuan lang yan, tang ina. Cody, huminahon ka at umupo ng maayos. Kung may mangyari man, nandito kami para sa'yo. Mga paslit kayong spoiled. Wala kayong alam sa VIP bidder? Tapos mga has kayong umupo dito? Walang makakaprotekta sa inyo sa kalokohan ninyo. Kahit na galing kayo sa mayamang pamilya, mababaon ang buong pamilya ninyo. Ginoo, tumayo na po kayo. Kung hindi, huli na ang lahat. Kapag umupo ka sa upuang yan, ikaw na ang magiging VIP bidder ng auction na ito. Kahit gaano kataas ang bidding, ang VIP bidder ang magbabayad. Kung hindi mo kayang magbayad, hindi ka makakaalis. Ginoo, narinig niyo siya. Kung hindi kayo tatayo, huli na nga ang lahat. Mga auction lot lang to, di ba? May kumpanya kaming sumasalo na nagkakahalaga ng 100,000,000. Hindi nyo kailangang magpakadrama. Cody, huminahon ka at umupo na. Sa mga nakaraang taon, laging sumusunod si Chase sa gusto natin. Kung ang paggastos ang magpapasaya sa atin, gagastusin niya lahat ng pera niya. Oh, kung gusto umupo ni Cody, hayaan mo siya. Si. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha ninyo. Kapag nakita ninyo ang bill, Mga ginang at ginoo, ulitin ko po. Kapag umupo kayo diyan, kung hindi ninyo kayang bayaran ang lahat, huwag nang asahan pang umalis dito ng buo ang katawan. Tigilan nyo ang pagpapangamba sa amin. Nagdesisyon na kami na maging VIP bidder ngayong araw. Sige, kung ganon, magsimula na tayo. Tingnan natin kung gaano kayaman talaga ang pamilya ninyo. Ipinapakita ang pangalawang item sa auction. Isang gintong setro, simula sa $1 milyong. $4 milyong, $12 milyong. $30 milyong. $50 milyong, $200 milyong, Sold. Ipinapakita ang pangatlong item sa auction. $8 milyong mula sa akin. $8 milyong. Unang tawag. $12 milyong. $50 milyong. Mga mahal na VIP, narito ang lahat ng na-auction ngayong araw. Ang kabuuan ay $530 milyong. Bakit pa kailangang magpakapagod? Akala nyo hindi kami makakabayad? Huminahon po kayo, miss. Proseso lang po ito na bahagi ng aming safety protocol. Umalis ka diyan. Chase, bakit nakaupo ka pa rin dyan? Kung talagang gusto mong bumawi, dali, pumunta ka rito at magbayad. Tigilan mo ang pagpapalipas ng oras. gusto nyong ako ang magbayad? Kayo ang bumili. Bakit? Ako ang magbabayad? Chase, anong sinabi mo? Hindi ka magbabayad? Nag-enjoy lang ako sa napakagandang bidding show mula sa upuan ko. Bakit ako dapat magbayad? Eksakto. Kung ang pag-upo dito ay nangangahulugang kailangang magbayad, ibig sabihin ba lahat kami dito ang sasagot sa bayarin mo? Tama yan. Tama siya. Eksakto. Tama na. Chase, hindi ba masyado kang nagiging bata? Galit ka sa akin at kay Rain. Kaya nagpasya kang gumamit ng maduming paraan para makuha ang atensyon namin. Tama ba? Chase, sa tingin mo ba ang paggawa nito ay magpapagusto sa akin at kay Mandy sa'yo? Bilisan mo at magbayad gamit ang company card. Kung lalaro-laro ka sa amin sa hindi pagbabayad, iyon ay lalo lamang maglalayo sa amin sa'yo. Sinong nagsabing nagbibiro lang ako sa hindi pagbabayad? Anong sinabi mo? Hayan na. Miss, ikaw na ang humusga. Kailangan ko bang magbayad? Siyempre hindi. Ang lalaking ito ay nag-alok na maging VIP bidder at ang dalawang babaeng ito ang nagsabing sila ang magbabayad.
Bakit ka pa dapat magbayad? Chase, seryoso ka bang ipapabayad mo sa amin to? Inaasahan ba ng dalawang babaeng ito na lahat dito ang magbabayad para sa kanila? Ang kapal ng mukha. Dalawang babae lang yan na umaasa sa sugar daddy. Sigurado ako inalok nila ang pambayad para sa gwapong yon. Pero hindi naman pala kayang tustusan ang bayarin. Marami na ang mga sugar baby ngayon. Anong sinisigaw nyo? Kayong mga matitigas ng ulong matatanda, akala nyo umaasa kami sa mga lalaki dahil lang bata at magaganda kami. Tama ba? Nakakasuka. Mandy, sabihin mo sa kanila kung sino talaga kami. Kami ang puso ng kumpanya. Kami ang lumilikha ng tunay na halaga. Kami ang mga modernong malayang babae. Kaya kalimutan nyo na ang mga luma ninyong stereotype. Mayaman kami. Hindi namin kailangan umasa sa kanino man. Mga binibini, handa na ba kayong magbayad? Ibigay mo! Mandy, Si, magbabayad tayo gamit ang card ng branch company natin. Makikita ng mga mapang mataas na to kung sino talaga kami. Kulang ang balanse. Nabigo ang pagbabayad. Mga binibini, ang bayad ninyo ay hindi nagtagumpay. At ano? Hindi nagtagumpay? Paano nangyari yon? Mandy, tingnan mo ang account ng kumpanya natin. Sigurado ako delay lang sa sistema. Saan siya na yan? Ang card ng sangay ng kumpanya ay tanging 3,000 na lang ang natitira. Imposible yan. Sige, naiintindihan ko na ngayon. Chase, siguro ginamit mo ang posisyon mo bilang chairman para kunin lahat ng pera mula sa kumpanya para lang mapilitan kami ni Mandy na sumuko sa'yo. Napakababang taktika! Chase, makinig ka. Kahit na gumamit ka ng mababang taktika at kinuha ang pera namin, hindi kailanman susuko kami ni Rain. Ang pagkakaibigan namin kay Cody ay higit pa sa pera. Ang isang taong walang puso tulad mo na pera lang ang iniintindi ay hindi kailanman makakaintindi. May mga bagay na hindi mabibili kahit na lahat ng pera sa mundo ang gamitin. Talagang humanga ako sa tiwala mo sa sarili. Sino ang nagsabi sa'yo na kinuha ko ang pera mula sa account ng sangay? Bakit hindi nyo tanungin ang sarili nyo? Kailan pa nagkaroon ng pera? Ang tinatawag nyo na sangay ng kumpanya? Ano ang ibig mong sabihin? Mandy, wag mo siyang pakinggan. Tatawag ako sa ating accountant para kunin ang mga tala ng transaksyon ng kumpanya. Gusto kong makita kung paano mo itatanggi ang katotohanan. Eksakto. Hello? Pakitingnan ang account ng aming kumpanya. Tingnan mo kung naglilipat ng pera si Chase sa nakalipas na mga araw. Paano naging 3,000 na lang? Oo, siyasatin mo. Chase, maghintay ka lang. Kapag nakuha ko na ang ebidensya, gusto kong makita kung paano ka makakalusot. Pagdating ng panahon, kahit na magmakaawa ka para sa aming kapatawaran, hindi ako kailanman susuko. Miss Martin, ang sangay ng kumpanya natin ay palaging may ilang libong dolyar lamang. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Imposible. Sa loob ng lahat ng mga taong ito, mabilis na lumalago ang kumpanya sa ilalim ng pamamahala ni Cody. Bakit wala tayong pera? Mabilis na paglago? Hindi mo ba hinayaan ang poging lalaki na gamitin ang pondo ng kumpanya sa tatlong? Mga team building trip sa ilalim ng dahasang reforma sa kumpanya? Sa nakalipas na mga taon, hindi ka man lang nakapag-close ng deal. Alam mo ba na sarili kong pera ang ginamit ko para sagot sa mga gastos mo at iligtas ka sa kahihiyan? Ano? Chase, maganda ang takbo ng negosyo mo at disente kang tao. Pero hindi ka magaling humusga ng karakter. Pinahalagahan mo pa talaga ang dalawang hangal at masamang babaeng ito. Sa buhay na ito, ang mga babaeng ito ay hindi nila ako kailangan. Chase, bakit ka ganyan kayabang? Gusto mo namang sagutin ang mga gastos namin. Bukod pa riyan, maliit na halaga lang naman para sa branch company. Dahil mabait si Cody. At hindi siya tulad mong walang pusong kapitalista. Eksakto. Nagpapasalamat ako diyan. Miss, pakiusap na hilingin mo sa dalawang maginoong babaeng ito na bayaran ang bill. Bayaran po. Chase, ano ang sinasabi mo? Hindi ka ba magbabayad? Chase, kung magpapatuloy ka nito, hinding-hindi ka namin patawarin ni Rain. Baka umalis pa kami sa'yo at hindi mo na kami makita ulit. Matagal na ang nakalipas. Sinusubukan mo pa ring ipabayad kay Chase. Ang kapal ng mukha. Hindi pa ako nakakita ng mga palamunin na nagmamagaling. Alam ko, di ba? Ano ang alam mo?
10 taon na kaming inaasam ni Chase. Lagi siyang may paraan para pasayahin kami. Ginagantimpalaan namin siya sa pagpapabayad sa amin. Hindi kami kukuha ng pera mula sa iba. Kita mo? Hindi kita hiningan ng pera. Rain, Mandy. Alam ko ako ang dahilan kung bakit siya galit sa inyong dalawa. Kaya siya nagdadahilan at ayaw magbayad. Paano kung humingi ako ng paumanhin? Kay Giager? Humihingi ng paumanhin? Para saan? Chase, tingnan mong mabuti. Kahit wala ka, kaya naming bayaran ito mag-isa. Dalhin mo lahat sa akin. Ginang Quinton, Ginang Martin, nandito na kami. Hindi ba yan ang aking butler, katulong, at driver? Nadala mo na ba ang lahat? Oo. Kinolekta ko na ang lahat ng koleksyon ni Chase at mga alahas mula sa kanyang safe. Dinala ko rin ang mga titulo ng ari-arian ni Chase. Ako rin. Narito ang mga susi ng mga mamahaling kotse ni Chase. Nandito na lahat. Magaling. Sa lahat ng ito, masyado ng sapat para mabayaran ko. Tungkol naman sa sobra, ituring mo na lang na bonus. Gagamitin mo ang mga gamit ko para magbayad? Baliw ka ba? Chase, hindi kita sinusubukang pintasan. Hindi mo ba naiintindihan? Mga alahas lang naman yan. Kung ma-offend mo sina Ginang Quinton at Ginang Martin ngayon, wala nang saysay ang pagmamakaawa sa kanila mamaya. Ang mga bahay na ito, mga ari-arian lang yan. Pero ang pagtulong kina Ginang Quinton at Ginang Martin ay magpapasaya sa iyo. Dapat masaya ka, eksakto. Hindi mo naman kayang i-drive lahat ng mga kotse na ito. Nagdesisyon na kami para sa iyo. Butler ko kayo. Katulong, at driva. Anong karapatan ninyong magdesisyon para sa akin? Ginang Martin, hindi ko kayang tapusin lahat ng gawaing bahay dito. Pwede bang magsama ako ng ilang kaibigan bilang mga katulong din? Mayroon din akong 2 anak na lalaki. Graduate na sila, pero hindi makahanap ng trabaho. Pwede ba silang sumama dito? Ako rin. Nai-stress ang asawa ko sa kawalan ng trabaho. Sige, walang problema. Ang bait-bait ninyo, hindi tulad ng iba. Napakawalang puso. Kaya sinusubukan nilang magpabango kina Rain at Mandy. Sa lahat ng mga taong ito, mukhang napakakaawa ng pagmamahal ko sa kanila. Kaya nga ang mga empleyado ko ay may lakas ng loob na magdesisyon para sa akin. Ilapag ang mga gamit ko. Ibaba mo ang mga gamit ko. Chase, hindi mo ba alam kung ano ang makakabuti sa'yo? Makinig ka sa akin. Mag-sorry ka na habang may pagkakataon ka pa. Mababait na babae sila. Malay mo, baka patawarin ka nila. Kung magpapatuloy kang mag-ingay, lalo mo lang silang gugulatin. Sa puntong iyon, kahit kaming tatlo ay hindi na makakapagligtas sa'yo. Ako ang head ng pamilya. Bakit ko kailangan ng tulong ng mga empleyado ko? Ibigay mo. Bilang mas nakatatanda sa'yo, tutulungan namin silang turuan ka ng leksyon. Napakawalang utang na loob mo. Wala ka sa lugar. Nakakain ka. Sa pagkain at pera ko dito sa bahay. Kahit ang isang asong guard, ay alam kung sino ang kanyang amo, ni hindi nyo magawa yon. Simula ngayon, tanggal na kayong lahat. Magaling. Ganyan ang dapat gawin sa mga traidor. Miss, wag naman po kaming tanggalin. Huwag po. Chase, paano mo naman kami matatanggal? Ano ngayon? Kailangan ko ba ng permiso mo? Para tanggalin ang mga nagtaksil sa akin? Chase, nawawala na ba sa sarili mo? Paano mo naman nagawa na tanggalin ang mga matagal nang nagsisilbi sa pamilya mo? Napakalupit mo. Chase, kung matatanggal mo sila, kami ni Rain ay hindi natitira dito. Hindi ba't? Mas magandang balita yon? Ikaw, Tanggalin lahat ng mga pinasok ni Mandy at Rain. Lahat. At i-deactivate ang kanilang mga access card. Mula ngayon, ayoko nang makita sila dito sa bahay ko. papatayin ang access cards namin? Chase, loko ka ba? Chase, huwag mong isiping nakalimutan ko na kung paano ka nagmakaawa sa labas ng bahay namin ng 3 araw noon. Sinabi mo sa amin kung gaano ka kalungkot. Naawa kami sa'yo, kaya kami sumama sa'yo. Kahit gaano pa kalaki ang bahay mo, kung wala kaming nagpapasaya roon, libingan lang yan. Naiintindihan ko na. Gumagawa ka ng murang palabas. Ayaw mong magbayad para lang makuha ang atensyon namin ni Rain. Ngayon, nagpapapansin ka, kunwari gusto mo kaming paalisin. Nagseselos ka lang dahil mabait kami kay Cody, di ba? Ang iyong mangmang na kumpiyansa ay talagang nakakatawa. Kaysa sa lahat ng ito, bakit hindi mo simulan?
Ang pag-iisip kung paano mo babayaran ang utang. Dalhin niya sila. Wag, Miss Winton! Miss Martin! Mga binibini, pinalisan na namin ang mga hindi konektado. Mangyaring magbayad ka agad. Hindi nyo gustong malaman ang mangyayari sa mga VIP bidder na hindi makabayad. Kung hindi sila makabayad, ako mismo ang magpapakita sa kanila ng kapalit ng hindi pagbabayad. Ito ay magiging isang hindi malilimutang leksyon. Matandang lalaki? Anong kinalaman mo dito? Bakit ka nakikialam? Bilang pangunahing shareholder ng Pinnacle Auction House, ikaw ang may kapangyarihan. Pangunahing shareholder? Ang matandang lalaking ito ay ang pangunahing shareholder ng Pinnacle? May chismis na. Ang Pinnacle Auction House ay may makapangyarihang pangunahing shareholder. Malaki ang impluensya niya sa mga legal at kriminal na sirkulo. Siya kaya... Hayaan niyo akong magpakilala. Ako ang chairman ng Grimm Corp, Les Affleck. Kayong tatlo ay talagang mga mangmang. Mr. Jagger, aminin ko na. Ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyari ngayon. Ikaw ang gumulo ng lahat. Ayaw mong magbayad ng utang at tinanggal mo ang mga empleyado mo. Sinubukan mo pang paalisin sina Rain at Mandy. Ginagamit mo lang itong matinding paraan para makuha ang atensyon ni Mandy at Rain at mapatawad ka nila, di ba? Basta magbayad ka ngayon, pangako ko. Ako ang mag-uusap kina Rain at Mandy para patawarin ka. Alam mo, palagi silang nakikinig sa akin. Ibig mong sabihin, kung ako ang magbabayad, ikaw ang magmamakaawa sa kanila para patawarin ako? Yun ang ibig kong sabihin. Kung babayaran mo ang bill namin ngayon, sisiguraduhin kong tuturing ka nilang gaya ng dati. Talagang patatawarin ka nila. Oy, halika rito. Sawa na ako sa'yo. Ayos ka lang ba? Chase, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin, lalabanan kita. Palamunin. Kahit hindi ka sinuntok ni Chase, hindi kita palalampasin. Rain, Mandy, sagipin niyo ako. Pakiusap. Chase, nag-iisip ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong manuntok kay Cody? Hindi mo ba alam? Na si Rain at ako ang pinakamahalaga si Cody? Dahil sinuntok mo siya, hindi ka namin patatawarin. Nasabi ko ba kailanman na kailangan ko ng tawad mo? Ha? Anong sinabi mo? Mga kasama, oras na para magbayad. Mandy. Rain. Paano na ang pera? Hindi natin kayang bayaran ang bill. Kung hindi tayo magbabayad, mananakit sila sa atin. Talagang papatayin nila tayo. Cody, hindi namin hahayaang masaktan ka. Eksakto. Sinuntok ka lang niya dahil naiinggit siya sa'yo. Kung hindi siya lubos na umiibig sa amin, hindi siya maiinggit. Dahil sobrang mahal niya kami, hindi niya kami basta papabayaan. Ganito na lang. Chase, basta babayaran mo ang bill. Pangako ko, bibigyan ka naming dalawa ni Mandy ng mas maraming pansin. Mas magiging importante ka sa amin. Siyempre, hindi ka naman mauuna kay Cody sa aming puso. Basta maganda ang ipapakita mo, hahayaan ka naming magpatuloy sa paghabol sa amin. Nasa iyo na ngayon ang desisyon. Ikaw, bakit mo binasag yung card reader? Akala mo tanga ako? Sa halip na bugbugin ka, ang ginawa ko, binasag ko yung gadget. Nagpapakabait ako. Anong sinabi mo? 3 minuto na lang bago mag-deadline ng bayad. Chase, sa puntong ito, ano pa bang gusto mo? Huwag mong kalimutan ito. Ang tanging pangarap mo, kami ni Mandy, ay palaging kasama ka. Pwede kaming umalis sa kumpanya ni Mandy. Pupunta kami sa lugar na hindi mo kami mahahanap. Mabubuhay ka sa pagsisisi. Hindi mo kami mahahanap at hindi ka namin patatawarin. Magandang balita yan. Mayroon bang masama rito? 1 minuto na lang. Chase, 1 minuto na lang ang natitira. Wala akong pakialam kung gusto mong magpakaawa-awa at magkunwari na hindi mo kami mahal. Pwede bang mamili ka ng mas magandang oras? Please? Chase, walang kwenta sa'yo yung maliit na halagang yan. Bayaran mo na lang. Pag uwi natin, itutuloy natin yung drama. Mamaya na lang natin ituloy, okay? Tapos na ang oras. Bilang mga VIP bidder, hindi ninyo nabayaran ang inyong bill. Magdusa kayo sa mga kahihinatnan. Chase, lampas ka na sa linya. Sobra ka na. Hindi ka namin patatawarin. Hindi ka mananakit ng babae, di ba?
Kaya di pwedeng manakit ang lalaki sa babae, pero di rin pwedeng manakit ang babae sa kapwa babae. Ikaw, anong ginagawa mo? Gago, ilang beses mo na akong inasar. Sawa na ako sa'yo. Ngayon nasa awa mo na ako. Grim, Grim. Mali ang pagkakaintindi mo. Kung alam ko lang na ikaw ang major shareholder ng Pinnacle Corp, hindi ko sana ginawa yon. Chase, bakit hindi mo na lang ako ang bahala sa palamuning ito na laging nanggugulo? Pasensya na sa abala. Ikaw na ang bahala. Wag, Grim. Gago, tinawag mo akong matandang luko-luko, di ba? Grim. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam kung sino ka. Ganun ba? Huli na. Suntukin nyo. Huwag niyo akong sasaktan. Rain, Mandy, sagipin niyo ako. Gusto nyo akong saktan? Ipapost ko ito online at ilalantad ko kayong lahat? Ilalantad? Gusto nyo bang ilantad ang sarili nyo, ha? Hindi ko pa yan narinig. Sige, magla-live na ako ngayon din sa buong mundo. Diyan. At diyan mismo, kamera ko kahit saan. Gusto kong makita ng buong mundo kung ano ang itsura ng mga VIP bidder na ayaw magbayad. Grim, nagkamali kami. Patawarin nyo kami. Wag mo akong kukunan! Wag mo akong kukunan! Chase, pakiusap. Kausapin mo si Grim para sa amin. Pakiusapan mo siyang tumigil sa pagkuha. Chase! Chase! Magsalita ka naman! Away nyo to ni Grim at ng auction house. Hindi ako makikialam. Dalhin nyo na sila. Chase. Regalo ito galing sa babae. Pwede nyo tong gamitin para magdiwang. Sa nakaraang buhay ko, nilaro-laro mo ang pagmamahal ko at winasak mo ako. Sa buhay na ito, babawiin ko lahat ng utang mo sa akin. Chase, mabilis ang paglago ng Jagger Corp. Sa totoo lang, may kilala akong napakagaling na manager. Matalino at napakatalino niya. Gusto mo bang makilala siya? Grim, ikaw ang pangunahing shareholder ng Pinnacle Corp at chairman ng Grim Corp. Kinikilala ko ang karangalang irekomenda mo ng isang tao sa akin. Halika. Ipapakilala ko ang aking minamahal na anak na babae, si Cheryl. Cheryl, ito si G. Jagger. Kaya pala si G&G. Grim ang nagbigay sa akin ng champagne kagabi. Ikinalulugod ko. Magandang makilala ka. Noong auction kagabi, ang iyong pagiging desidido sa pag-aayos ng mga lumang usapin ay talagang humanga sa akin. Talagang humanga siya. Pag-uwi namin, buong gabi niya iyong pinag-usapan. Natuwa ako nang marinig iyon, pero medyo may halong lungkot din. G. Jagger, sana hindi ka magalit. Nagbibiro lang ang tatay ko. Maupo ka. Salamat. Ang aking minamahal na anak ay nag-aral sa isang business school sa ibang bansa. Mula nang umuwi, siya ang namamahala sa mga pangunahing negosyo, integrasyon at pagpapalawak ng Grim Corp. Heto, tingnan mo. Interesado ka ba na makapagtrabaho si Cheryl kasama mo sa Jagger Corp? Sa loob ng 3 taon, tumaas ng 37% ang kita ng kumpanya. Doble na rin ang market share nito sa ibang bansa. Grim, binigyan mo ako ng napakahalagang kasangkapan para lumawak sa mga bagong merkado. Sasali ako. Kung gayon, ayos na. Isa pa? Handa akong maglagak ng pangmatagalang puhunan na hindi bababa sa 5 bilyon mula sa Pinnacle Corp para suportahan ang pagpapalawak ng Jagger Corp. Ituring mo itong regalo sa kasal para sa aking anak. Itay, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Sige, ang anak kong babae ay lumaki na. Chase, kapag si Cheryl ay nagsimula ng magtrabaho sa Jagger Corp, yung dalawa mong ex-lover, ay gagawa ba ng gulo para sa kanya?
Hello? Magpahayag ng anunsyo. May bagong GM na sasali sa ating kumpanya. At si Mandy at Rain ay tinanggal na. Mula ngayon, ayaw ko na silang makita sa opisina. Miss Krim, maligayang pagdating. Salamat. Mandy, Rain. Sa buhay na ito, gusto kong mapagtanto ninyo na kung wala ang aking pagpapalugod at suporta, Ang kalayaan at halaga na ipinagmamalaki ninyo ay wala lang. Mandy, Rain, totoo bang nag-away na talaga si Chase sa atin? Iniwanan niya talaga tayo? Sa auction house! Eksakto. Pinagawa pa tayo ni Chase na isanla ang lahat ng bahay at kotse na nakuha natin sa kanya para bayaran ang ating mga utang. Imposible! Huwag ninyong kalimutan. Si Chase ay malagkit na aso para sa akin. At kay Mandy, hindi siya mapapalayas. Sa ngayon, ang asong ito ay natutong magpapahirap. Eksakto. Tama ka. Sigurado ako na panibagong trick lang yan para pansinin tayo. Hintayin nyo lang. Magpapakita siya rito. At magmamakaawa ng amnestia natin bago matapos ang araw. Halika na. Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang GM ng branch company. Umalis ka dyan! May utos kami mula kay Mr. Jagger. Tanggal na kayong lahat. Ano? Ano? Natanggal tayo? Paano nangyari yon? Ito ang termination notice. Nakasulat lahat dito. Ang severance pay nyo ay ginamit para bayaran ang mga pagkalugi na sanhi nyo noong nagtatrabaho pa kayo rito. Ito. Imposible yan! Alam mo ba kung sino kami? Kaya kong paalisin ka ni Chase anumang oras at ipa-blacklist ka. Paalisin nyo sila. Ayos ka lang ba? Teka lang. Mandy, Rain, ano bang nangyari kay Chase? Totoong tumigil na ba siyang mahalin kayong dalawa? Ibig kong sabihin, naiintindihan ko kung bakit ako niya tatanggalin dahil naiinggit siya sa akin. Pero, paano niya kayo matatanggal bilang GM at ikaw bilang Deputy GM ng sabay? Wala rin akong ideya. Pagkagising ni Chase, ibang tao na siya. Ano? Kumuha ng bagong general manager ang headquarters? Sige, nakuha ko na. Cody, Rain, kumuha ng bagong GM para sa headquarters si Chase. Ikaw yon, Rain. Isang bagong general manager sa headquarters? Kaya pala tinanggal niya ako bilang branch manager. Iniipon niya ang pwesto ng GM sa headquarters para sa akin. Paraan niya yon para humingi ng tawad at mabawi tayo. Siguro sobrang nagsisisi siya sa pag-iwan sa atin sa auction. Ang galing naman! Mandy, Rain, alam ko na, hindi talaga siya makakalimot sa inyo. Pumunta na tayo sa headquarters ngayon. Bibigyan natin siya ng pagkakataong magtama. Tara na! Miss Krim, kakakuha mo pa lang ng trabaho at marami ka nang nagawang magagandang proposal at report. Nakaka-pressure kahit ako ang chairman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Yun ang dapat kong gawin. At saka, Mr. Jagger, hindi mo kailangang maging formal. Cheryl na lang ang tawag mo sa akin. Cheryl, pupunta na tayo sa kumpanya ngayon para makapagsimula ka na ng opisyal. Ang headquarters! Narito na rin tayo sa wakas! Talagang todo ang effort ni Chase. Naglagay pa siya ng welcome sign. Mukhang alam niyang nagkamali talaga siya. Dati, ayaw niya kaming magtrabaho sa headquarters. Pero ngayon, binigay niya kay Rain yung GM position na bakante ng ilang taon. Mukhang gustong-gusto niyang humingi ng tawad sa atin. Rain, sa lahat ng ito, magpo-propose kaya siya mamaya? Anong sinasabi mo? Magsa-sweet dreams na lang siya. Kay Cody lang ang puso ko. Eksakto! Cody, ikaw lang ang mahal namin. Hindi maikukumpara sa'yo si Chase. Kapag ako na ang GM, pababaguhin ko ang buong kumpanya. Palitan nating lahat ng malamig at walang pusong patakaran ni Chase ng mga mas mabubuting ideya ni Cody. Oo, pagkatapos ng ilang panahon, papaibigin ko kay Chase na ibigay ang posisyon niya kay Cody. Hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Siyempre, high school lang ang natapos ni Cody, pero naging guest lecturer pa rin siya sa Hogue Business Academy. Hindi ko kayo bibiguin. Tara na! Hello,
may appointment po ba kayo? Bulag ka ba? Si ate dito. Ang bagong GM ng kumpanya. Bakit kailangan pa niya ng appointment? Yung bagong babaeng GM ay darating ngayon. Si ate kaya ito? Bilisan mo, dalhin mo ako sa opisina ko. Huwag kang tumayo diyan. Si po. Dito po. John, minonitor ko ang bagong global trading system ng 72 oras at nakontrol ko na rin yung bug. Stable na ang data flow ngayon. Ididlip muna ako ng 10 minuto. Gisingin mo agad ako pagkatapos. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Bilyon-bilyon ang kita ngayong araw. Gets po, sir. Huwag kayong mag-alala. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na matulog sa trabaho? Sino ka ba? Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Akala mo bahay mo ito. Bakit di na lang kita bigyan ng kama at bathtub para makapag-soak ka? Ikaw, ibaba mo ang laptop? May mahalagang programang tumatakbo dyan. Isa ka lang tamad. Anong mahalagang programa kaya yon? And nababaliw ka ba? Miss, siya ang hepe ng core tech team. Gabi-gabi pong nag-overtime si Mr. Sanders. Kaya nagpahinga lang siya sandali? Hindi yan dahilan para matulog sa opisina. Kung matutulog siya rito ngayon, paano kung gayahin din siya ng lahat? Eksakto! Tanggalin mo siya! Huwag nating hayaang masira ng isang bulok na mansanas ang buong grupo. Sisira lang sa work culture ang pagpapatuloy sa ganyan. Pero si Mr. Jagger ay gumastos ng malaki para makuha si Mr. Sanders. Ano naman kung siya ang kumuha kay Sanders? Maayos ba talaga ang pagpapatakbo niya sa kumpanya? Kahit na nandito si Chase ngayon, manonood lang siya habang nililinis ko ang gusot na ito. Hindi siya makakaimik. Tama. Kung hindi siya sang-ayon sa mga desisyon natin, pwedeng kunin niya ang walang kwentang titulong GM na ito anumang oras. Hindi namin siya kailangan. Sila kaya ang sikat na minamahal ni Mr. Jagger sa loob ng maraming taon pero hindi sila minamahal. Mga sako na silang naglalakad. Teka, Mandy? Rain, kung tatanggalin nga natin siya, hindi ba masyado nang malala? Mali ang ganyang work values. Cody, tama ka. Iba tayo sa malamig na kapitalistang tulad ni Chase. Oo, tama. Cody, mabait kang tao. Kaya, sabihin mo, ano ang dapat nating gawin sa isang tulad niya para maging patas at disente tayo? Susundin namin ang payo mo. Well, siya? Dahil mahilig siyang matulog sa araw, dapat ilagay natin siya sa night security para makapagpahinga siya ng husto. Tungkol naman sa posisyon ng IT Director, ipapasa natin ito sa kanya. Ako? Ako? Seryoso? Sa ganoong paraan, mabubuwag natin ang matitigas na hadlang sa pagitan ng mga uri. Magbibigay ito ng pag-asa sa mga nasa ibaba at lalabas ang tunay na kabutihan at kinang ng buhay. Ang galing naman. Ang galing-galing mo, Cody. Iba ka talaga, Cody. Hindi ka katulad ni Chase na malamig ang dugong kapitalista. Namumukod tangi ang kabutihan mo sa isang kumpanyang ganito na pera lang ang iniintindi. Paano naging general manager ang isang tulad mo? Aalis na ako. Pupunta na ako ngayon kay Ginoong Jagger. Alis na rin kami. Lumabas kayo. Alis. Umalis kayo. Teka, wag. Tigil, lahat, kumalma kayo, kumalma kayo. Kung aalis kayong lahat, sino ang mag-aasikaso sa mga proyekto natin? Ay, sige na. Bakit pa ba? Mga walang utang na loob na tulad nila? Mabuti pa nga. Mas mabuting umalis na sila. Walang saysayang kausapin si Chase. O sino man. Hayaan mo silang umalis para hindi na tayo magkautang ng penalty. Pero, miss, kung aalis silang lahat, sino ang gagawa ng trabaho? Hindi mo ba narinig si Cody? Walang trabahong mas mataas o mas mababa sa iba. Lahat ay maaaring umangat. Hayaan ng security team ang gumawa ng mga gawain nila. Tara na, mga pare, dito. Mula ngayon, ang security team ang mamamahala sa tech team. Mabuhay si Ginang Martin. Mabuhay, Ginang Martin. Ikaw ang pinakamagaling. Magtrabaho na kayo. Tapos na tayo? Wala na itong pag-asa. Ginoong Jagger, sana'y bumalik ka agad kayo. Ang kumpanya natin ay babagsak na. Halika, Cody.
Tingnan natin ang opisina ng General Manager. Kung hindi ito maganda, papagbigyan natin si Chase na iwan ang opisina ng Chairman para sa iyo. Sige, tara na. Cheryl, hindi ka pa nga nagsisimula dito. Ang dami-dami na ng mga deal. Ang tatay ko ang kumita ng lahat ng mga deal na ito sa inuman, kasama ang kanyang mga dating kaibigan. Naghihintay na sila sa conference room sa itaas para pirmahan ang mga papeles. Kapag kumalma na ang lahat, dalawin ko talaga ang tatay mo para magpasalamat. Sabi ng tatay ko, hindi na kailangan. Gusto lang niya na mas mabuti ang trato mo sa akin. Ano yun? Wala yun. Tara na. Hello? Ano? Narinig ko. Na-fire ang buong team mo? Huminahon ka. Papunta na ako. Cheryl, may bigla ang nangyari. Ikaw na ang bahala sa mga bisitang executive sa conference room. Sige, go. Huwag kang mag-alala. Pupunta rin ang daddy ko para tulungan ka. Rain, Mandy, tingnan ninyo ito. Project Expansion. Signing Ceremony. Pirmahan sa pagitan ng mga korporasyon? Ako ang GM at hindi ko ito narinig. Kahit si Chase, kailangang mag-ingat sa harap natin. Sino ang may lakas ng loob na hindi rumespeto sa akin? Halika na! Mayabang si Lester, napupunta siya para suportahan ang kanyang magiging manugang. Pero tingnan mo, isang minutong late na siya. Malaking araw ito at late pa rin siya. Ihanda muna natin ang kontrata para sa magiging manugang ni Lester. Tingnan mo, nag-message lang si Lester. Sobrang traffic daw. Malapit na siyang dumating. Sabi niya, dapat nating. Excuse me, sino ka? Hindi mo nga ako kilala. Ako si Rain Martin. At naglakas loob kang pumunta dito para magpirma? Ano pang hinihintay ninyo? Tumayo ka at bumati kay Miss Martin ngayon din. Rain Martin? Hindi ko pa narinig ang pangalan mo sa Jagger Corp. Internal business yan ng kumpanya namin. Bakit namin kailangan sabihin sa iyo? Binibini. Wala akong pakialam kung sino ka sa Jagger Corp. Bago ka makipag-usap sa amin, dapat mong isipin muna ang kalagayan mo. At saka, alam ba ni Chase ang kayabangan mo? So, kilala mo si Chase? Kung gayon, dapat mong malaman kung sino kami. Dapat ba? Si Chase ay aming kahabag-habag na aso. At kami ang mga pinapangarap niyang paggalingkuran. Hindi ba't si Chase ang manugang na pinili ni Lester? Bakit kaya ang mga baliw na ito ay kumikilos na parang mga amo niya? May kakaiba. Magaling si Lester tumingin ng tao. Hindi mukhang tipo si Chase, napapayag na utusan siya ng mga hamak. Kaya wala akong pakialam kung bakit ka narito ngayon. Sa ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Gang Martin. Kung hindi, hindi kayo makakakuha ng kahit sentimo mula sa Jagger Corp. Ang tapang mo naman. Alam mo ba na ang dalawang proyektong hawak namin ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon? 10 billion. Ang laki naman yan. Anong ginagawa mo? Mga proyekto sa pagpapalawak ng negosyo. Sa tingin ko, katarantaduhan ito. Cody, ano ang ibig mong sabihin? Rain, Mandy, isipin ninyo, malaki na ang kumpanya natin. Kung patuloy tayong magpapalawak, ilan kaya ang maliliit na negosyo ang magsasara at mawawalan ng lahat? Talagang hindi tayo dapat sumali sa larong kapitalista na nagdururog sa mga tao. Huwag tayong sumali. Tama siya, Rain. Hindi tayo dapat maging malamig na kapitalista tulad ni Chase. Kailangan nating maging negosyanteng may konsensya. Nababaliw na ba kayong tatlo? Malamig na kapitalista? Sino ang nagsabi sa iyo? Sisirain ng aming pagpapalawak ang mga buhay? Ang pagpapalawak ng korporasyon ay lumilikha ng mas maraming trabaho. Ito ay panalo para sa lahat sa lipunan. Naiintindihan mo ba talaga? Bakit may mga tangang tulad mo sa Jagger Corp? Sino ang maniniwala sa mga matandang tulad ninyo? Anyway, ako ang gumagawa ng desisyon dito. Ang mga kontratang ito. Ikaw? Hindi namin ito pipirmahan. Ikaw? Magaling! Rain, Mandy,
Tama ang ginawa ninyo. Kayong dalawa. Iniligtas ninyo ang kumpanyang ito. Pinigilan ninyo itong maging ganap na masamang kapitalismo. Kayong dalawa ay mga mesiyas. Loko-loko ka. Mga baliw ang tatlong ito. Ngunit ang mga kontratang bilyon-bilyon, ang halaga, ay para sa magiging asawa ni Cheryl, si Chase. Chase? Magiging asawa? May kasintahan na ngayon si Chase? Nagsisinungaling kayong dalawa nang hindi man lang nag-iisip. Si Chase ay isang kahabag-habag na asong sunod-sunuran na sumusunod sa amin kahit saan. Ang panghabambuhay na pangarap niya. Ay pakasalan ng isa sa amin. Paano siya maaaring magkaroon ng kasintahan? Mga matandang ito, makinig kayo. Kami ang pinakamahal ni Chase. Para maging masaya kami, at binigyan niya si Rain ng titulong GM. Tungkol naman sa Cheryl na binanggit ninyo. Walang kwenta siya. Ano? Mga lalaki. Martin, narito na ako. Bakit mo tinawag ang seguridad? Ibukas mo ang iyong mga mata at tumingin kang mabuti. Hindi siya seguridad. Siya ang bagong hiring naming business director na marunong ng ilang galaw. Nying. Martin, hindi ko kayo bibiguin. Hulihin sila. Turuan ninyo ng leksyon ang dalawang manlolokong ito. Kawalang hiyaan. Ang lakas ng loob mo. Mga sinungaling. Kami ang magtuturo sa inyo ng leksyon, mga manloloko. Sia? Hindi mo na kailangang paalalahanan ako. Alam ko, Dad. Umakyat ka. Ako na ang bababa para batiin ang mga kaibigan mo. Anong ginagawa mo? Halika, tumayo ka na. Cheryl, nandito ka na rin. Ang sama ng trato sa amin ng mga taong ito. Sabi nila, siya daw ang tunay na GM, tapos pinunit ang mga kontrata namin at pinagbuhatan pa kami ng kamay. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong apihin sila? Cheryl, ikaw pala yung GM na sinasabi nila. At siya raw ang nobya ni Chase? Ang kakatawa naman, Ikaw ba yung nagpataas ng presyo sa auction at umaasang si Chase? Ang magbabayad para sa iyo? Kung tama ang alaala ko, pinalayas ka na niya. Kalokohan. Nagpapahirap lang si Chase para magpaamo. Mahal na mahal niya kami, kaya gumamit siya ng mga murang paraan para mapansin namin siya. at ngayon para humingi ng tawad sa amin, binigay pa niya kay Rain ang posisyon bilang GM. Si Chase ang nagbigay sa'yo? So, ang sinasabi mo, yung nagtanggal sa'yo ay peking GM? Eksakto. Halika, tingnan natin kung sino yung napakalakas ng loob. Kapag pinabayaan mo yung ganyan, sisirain lang ang kultura sa trabaho. Ito na naman silang dalawa. Ayaw talagang mawala. Baka hindi pa ako ang kanyang nobya, pero ako, si Cheryl Grimm, ang bagong GM ng Jagger Group. Ang kalokohan! Binigay sa akin ni Chase ang titulo para lang humingi ng tawad. Makinig ka. Si Chase ay wala, kundi isang hamak na aso namin. Huwag mong subukang pag-usapan siya ng ganoon. Hindi lang siya aapihin ko, kundi susuntukin din kita. Sino ka ba para ipagtanggol siya? Makinig ka. Hindi lang siya isang hamak na aso namin. Wala rin siyang dangal o tibay ng loob. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Kahit ano pa man, hindi ka GM ng Jagger Corp. At tiyak na hindi ka nobya ni Chase. Naiintindihan ko na. Pareho ka lang sa kanila. Manggagancho ka rin! Sige. Ginutay-gutay mo ang kontrata namin at sinaktan kami. Ngayon, sinuntok mo pa si Cheryl? Cheryl, malapit na ang tatay mo. Hindi makakalusot ang tatlong ito. Matandang lalaki? Nagbubunganga ka pa rin? Ako, Ikaw? Mga hayop kayong lahat. Ang tatay ko at si Chase ay hindi magpapatawad sa inyo. Abala ako sa pag-aasikaso sa kanila at nakalimutan kong asikasuhin ka. Si Chase, tatay mo? Sino bang tatay mo? Ang tatay ko ay ang chairman ng Grimm Corp, si Lester Grimm. Ang tatay ko, ang chairman ng Grimm Corp, si Lisa Grimm. Ang chairman ng Grimm Corp? Ang major shareholder ng Pinnacle Corp? Si Lester Grimm? Muntik na niya kaming patayin sa auction. Napakalakas na tao niya. Sinaktan natin ang anak niya ngayon. Magagawa kaya niya?
Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang tatay ko at si Chase, kayo, hindi ninyo ito makakalusutan. Tumahimik ka nga. Mandy, Rain, bakit makikipagtulungan si Mr. Grimm sa isang tulad ni Chase? Sa tingin ko, nakita niya ang away natin at ni Mr. Grimm sa auction. Kaya, binabanggit niya lang ang pangalan nito para takutin tayo. Kayo lahat, wala kayo sa lugar. Anong problema? Akala niyo makakaisa pa kayo para lokohin kami? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang may hawak ng Jagger Corp. Pigilan niyo sila. Sandali, kayo, ang kapal ninyo? Bitawan niyo sila. Yung bilyon-bilyong deal ninyo, Papakainin ko sa inyo yan. lunukin mo. Kainin mo ang deal mo. At ikaw din. Ang mahal kong anak. Malapit nang magsimulang mag-sign, di ba? Tara na. Anong ginagawa mo? Tatay. Tay, Ayos ka lang ba? Anak nga talaga ni Mr. Grimm. Wala na tayo. Lesta, talagang binugbog kami rito. Hindi lang nila pinunit ang mga kontrata natin, tinawag pa nila ang seguridad at ginawa kaming punching bag. Ang pinakamasakit? Pinuntirya pa nila si Cheryl. Tingnan mo, ang ginawa nila sa amin. Mr. Grimm, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Ganoon ba? Pinunit ninyo ang mga kontrata para sa malalaking negosyo. Binugbog ang mga kasosyo kong ilang dekada na at hinampas pa ang nag-iisang anak kong babae. Hindi pagkakaunawaan niyon? Mr. Grimm, maaaring bayaran ni H ang pinsala. Ako ang magbabayad. Sasagutin ko ang mga negosyo at mga bayarin sa pagamutan. Magbabayad ako ng ilang beses pa. Hindi ako nagkukulang sa pera. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ito ay Jagger Corp, hindi iyong madilim na auction house mo. Hinampas mo ako? Ang kapal ng mukha mong hampasin ako. Tatawag ako ng mga guard. Makukulong ka. Inatake ninyo ang anak ko. Kaya hinampas kita. At tatawagin mo iyong pag-abuso sa kapangyarihan? Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-abuso sa kapangyarihan. Mr. Grimm, kayo. Mr. Grimm, teka. Wala akong ginawa kanino man. Wala akong kinalaman dito. Mga walang kwenta, hindi kayo karapat-dapat hampasin. Halika, bugbugin ninyo sila hanggang mawalan ng malay. Huwag, huwag. Tatanda, ride. Baliin ang kanyang mga binti. Pati na rin ang mga binti nila. Palayasin sila sa lungsod. Hindi, wag ninyong baliin ang mga binti ko. Wag ninyong galawin ang mga binti ko. Wag ninyong baliin. G. Grimm, nakikiusap ako sa inyo. Ipatawad ninyo kami alang-alang kay Chase. Grimm? Kung gagawin ninyo ito sa amin, hindi kayo palalampasin ni Chase. Hindi niya kayo patatawarin. Tama siya. G. Grimm. Ang dalawang babae nito, ang pinakamahalaga kay Chase. G. Grimm. Saan ba nanggagaling ang tiwala ninyo? Malinaw na sinabi ni Chase na gusto niyang mawala kayo. Sabi ni G. Jagger, kung gusto ninyong maghiganti, sige lang at huwag kayong magpigil. Oo, nakuha na. Nagpapahirap lang yan si Chase. Oo, kami ang pinakamamahal niya. Ganoon siya kumilos sa auction dahil hindi niya kami makuha. Kung ganito ang trato ninyo sa amin, hindi niya kayo patatawarin. Chase? Chase! Anong ginawa mo? Cheryl, okay ka lang? sila. Hindi lang nila ako binugbog. Sinaktan din nila yung mga kaibigan ng tatay ko na pumunta para sa pagpirma. Pinunit pa nila yung kontratang bilyon-bilyong dolyar. Ano? Chase, ninabuli kami ni Mandy. Tapos ibang babae pa ang inaalala mo? Ginoong Grimm, mga ginoo. Ako ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Ako ang dahilan kung bakit kayo nahiya sa kumpanya ko. At nadamay pa kayo sa gulo ko. May utang ako sa inyong lahat. Nang paumanhin. Ano to? Chase, napakasakit ng dinanas ng anak ko. Sa lugar mo.
Ginoong Grimm, nauunawaan ko. Ako ang bahala sa inyo, kay Cheryl, sa dalawang ginoong ito, at sa lahat. Chase, ano bang sinasabi mo? Di mo ba nakikita? Binugbog kami ni Rain. Binugbog yung mga babaeng pinakamahal mo. Tapos sa kanila ka pa sasagot? Anong sumpa bang ginawa niya sa'yo? Chase, nawawala ka na ba sa sarili mo? Anong karapatan mong saktan si Mandy? Mabuti ngayon sa'yo? Chase, ikaw, huwag mong kakalimutan. Ikaw ang nagmakaawa sa lahat para patawarin kita at ginawa mo akong GM. Sinong nagsabing ginawa kitang GM? Ang GM ay si Cheryl. Ano? Siya? Teka, Ginoong Jagger, malinaw na ibinalik mo si Rain para gawin siyang GM. Eksakto. Una, tinanggal mo kami. Pagkatapos, kumuha ka ng bagong GM para sa headquarters. Hindi ba yun para mapasa kanya ni Rain ang pwesto at masaya tayo? Mula pa sa simula, isang GM lang ang nandito. At yon ay si Cheryl. Siya ang itinalaga ko. Kung hindi mo ako papayagang maging GM, bakit mo ako tinanggal? Baka. Tinanggal ko kayong lahat dahil gusto ko talagang mawala kayo. Ikaw, Sinabi ko sa inyo mula pa sa simula na ako ang bagong GM. Wala sa inyo ang naniwala sa akin. Sa halip, lumampas kayo sa hangganan at naging pabaya. Anak, huwag ka nang mag-aksaya ng galit sa mga taong walang muwang at walang hiya. Kung si Chase ay hindi ipagtatanggol ka, ako ang gagawa. Walang makakatakas. Mga lalaki. Chase, nawala ka na sa sarili mo. Kami ang pinakamahal mo. Panonoorin mo ba talaga habang sinasaktan nila kami? Ginoong Grimm, sandali lang po. Chase, alam kong mahalaga pa rin kami sa'yo. Hindi mo kami pababayaan. Ginoong Grimm, hindi lang ikaw ang may gustong maghiganti. Mayroon ding mga taong kinainisan at inapi nila. Alam ko na. Paano naging GM ang isang taong tulad mong? Tanga at masama ang ugali? Guys, ayusin niyo to at bumalik na sa trabaho. Mr. Grimm, kung ano man yan, ako ang bahala ngayon. Babayaran ko ang anumang nawala sa iyo. Mula ngayon, basta hindi na masasaktan ng anak ko, okay lang ako. Chase, titingin-tingin ka lang ba habang inaapi nila tayo? Lalaki ka ba talaga? Chase, kung ganito ang trato mo sa amin, hihiwalayan ka na namin ng tuluyan. Mga guard, palabasin niyo silang tatlo. Mula ngayon, ayokong makita silang muli dito. Tigil! Walang puso kang tao. Kung gagawin mo to, mawawala ka sa amin magpakailanman. Kung wala kami, anong saysay ng buhay mo? Maging ang kumpanya mo ay babagsak. Eksakto! Chase, mawala mo kami at mawawala sa'yo ang mga nagmamahal sa'yo. Sisira ka rin ng kinabukasan ng Jagger Corp. Ikaw, sinasira mo ang sarili mo. Talaga? Hindi ko alam na ganoon kayo kaimportante. Sa lahat ng mga taong ito, ang kumpanya ay umunlad ng maayos dahil si Cody ang nagpapanatili ng lahat. Kaya nakakapagpahinga ka ng komportable bilang chairman. So, kung wala itong lalaking, na halos nakapagtapos lang ng high school, maghihiwalay-hiwalay ang kumpanya ko? Ang galing ni Cody ay hindi nasusukat sa diploma. Naiinggit ka lang sa kanya. Tama siya. Chase, nagpa-cloud sa isip mo ang inggit. Dahil dyan, nakipag-alyansa ka pa sa mga outsider para labanan kami. Mga siraulo? Palabasin nyo! Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Chase, tanungin kita. Dati, mabuti ka ba talagang trinato sa kanila? Parang sobrang bait? Tapos na yon. At saka, wala ako sa tamang pag-iisip noon. Hindi na mauulit. Ngayon, marami kang pinagdaanan. Pangako ko, hindi na mauulit ang mga ganoon. Chase, ang sinabi mo kanina, pwede ko bang ituring yon bilang pag-amin mo kay Cheryl? Mr. Grimm, Dad, ano pong pinagsasasabi ninyo? Hala, bakit ka nahihiya? Sa tingin ko, yun talagang ibig niyang sabihin. Chase, kami, nitong dalawa,
ay mga saksi ngayon. Kung sakaling mangahas kang saktan si Cheryl muli, alam mo, ang kahihinatnan mo, huwag mo nang takutin. Cheryl, sumpa ko. Mula ngayon, hindi na kita pahihirapan pa. Sa nakaraang buhay ko, bakit ko pa nagustuhan ng dalawang yon na walang utang na loob? Sa buhay na ito, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon. Ang ganda! Mula ngayon, ito na ang bagong opisina ng Cody Corp. Ako ang tagapangulo at si Mandy ang CEO. Si Cody naman ang general na manager. Rain, Mandy, kaya ko ba talagang gampanan ng papel bilang GM? Siyempre naman, ikaw ay isang honorary lecturer sa Hogue Business Academy at huwag mong kalimutan, ako ang sales director sa Jagger Corp. Dahil lang sa kin umunlad ang kumpanyang yon. Eksakto! Abala si Chase sa pagpapahirap para mapansin namin siya. Hindi niya alam na close na kami ni Cody. Hindi magtatagal. Bago namin tuluyang palitan ang Jagger Corp. Sa oras na yon, makikita ni Chase kung gaano katawa-tawa ang mga mind games niya. Mabuti, ang ganda ng tambalan. Gaya ng inaasahan sa manugang na pinili ko. Pa, matagal mo nang gusto si Chase? Ano yon? Hindi mo ba gusto ang isang perpektong lalaki tulad niya? Gusto ko siya. Sige. Huwag kayong magpalambing sa harap ko. Cheryl, lumabas ka muna sandali. Kailangan kong kausapin si Chase ng sandali. Si, pa. Halika, umupo ka. Grim, Tawag mo pa rin yan sa akin? Ang layo naman yan. Lesta, Mabuti. Mas mabuti yan. Heto, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. isang investment event? At ito ay isang global investment event na i-organisa ng Jagger Corp? Kung tama ang hula ko, ang kumpanya mo, ay may mga problema kamakailan, di ba? Oh, simula nang sumali si Cheryl sa kumpanya ko, umangat ang mga benta. Ang pagpunta sa internasyonal ay ang susunod na hamon. Sa global investment event na ito, tiyak na makakatulong ito sa kumpanya ko na mapalaganap ang pangalan nito sa buong mundo. 3 araw nang bukas ang Cody Corp. Bakit wala man lang isang kliyente? At hindi lang yon. Kahit yung mga inimbitahan natin sa telepono, ayaw din pumunta. Rain, hindi ba't ikaw raw ang nasa likod ng lahat ng benta ng Jagger Corp? Bakit ngayon? Tahimik? Oh, ewan ko rin. Walang makakapagduda sa kakayahan ni Rain pero wala tayong kahit isang kliyente. Halatang halata kung ano ang problema. Malamang may ginawa si Mr. Jagger sa likod natin. Chase? Oo, yun nga. Ginamit ni Chase ang kanyang impluensya para sirain ang Cody Corp. Ginagawa niya ito dahil gusto niya tayong aminin na kasalanan natin ito. Chase? Ay talagang kasuklam-suklam. Hindi ako makapaniwala na gumamit siya ng ganong karumal-dumal na paraan para mapabalik tayo. Hello? Huh? Jagger Corp ay magkakaroon ng global investment event? Investment event? Gets ko na. Pagkatapos ng ginawa niya, ngayon, inaakit tayo ni Chase ng isang matamis na alok. Yan na siguro yon. Mandy, Rain, ginagawa ni Mr. Jagger ang lahat ng paraan para maibalik kayong dalawa sa kanyang panig. Ang pag-host ng event ay hindi garantiya ng kahit ano. Kahit gawin niya ito, baka hindi pa rin natin siya patawarin. Maligayang pagdating. Kailangan nating mag-ayos ng husto kung attend tayo sa investment event. Siyempre naman. Cody, kumuha ka ng relo para may dating. I-charge mo kay Chase. Salamat, Rain. Tara na. Chase, bakit ka nandito? Anong pakialam mo? Oh, tingnan mo naman to. Nagpapahirap ka, ha? Kung tatanungin mo ako, nandito siya para bumili ng regalo para sa atin bilang pag-apologize. Tara na.
Ito at ito. Ginoong Jagger, gusto mo ang dalawang ito? Gusto ko lahat, maliban sa dalawang ito. Para yun sa isang espesyal. Naunawaan. Hindi ako makapaniwalang bumili ng napakaraming gamit si Chase para makabawi sa atin. Nakikita ko ang effort niya. Narinig ko na ang obra maestra ng tindahang ito ay tinatawag na Marie Star. Dahil gusto ni Chase na makabawi, dapat bilhin niya ang Marie Star para sa atin. Cody, huwag kang tumayo dyan. Pumili ka ng ilang relo at i-charge mo kay Chase. Salamat guys. Karapat-dapat lang sa inyo ang pinakamaganda. Si Okay, Ginoong Jagger, ito ang aming obra maestra, Marie Star. Nagkakahalaga ng 5 milyong ang libilyong. eksakto. Perpekto to. Chase, mukhang may pagkasense ka naman. Binili mo to dahil alam mong magugustuhan namin. Pero, hindi namin mapapangakong babalik kami sa Jagger Corp. Sinong nagsabing para sa inyo to? Sinong nagsabi para sa'yo to? Ha? Chase, hindi ba't para sa amin tong binili mo? Para sa amin to, di ba? Wala akong binili para sa inyo. At saka, bakit ko naman gagawin yon? Chase, tama na yan. Hindi ba't binili mo tong mga to para pasayahin kami ni Rain? Parang karapat-dapat ka. Rain, Mandy, bagay ba sa akin tong mga relo? Sobra ba to? Hindi naman magagalit si Mr. Jagger, di ba? Cody, baka dapat ibalik mo na lang yung mga relo. Ibalik? Dahil ba di sapat kamahal to? Makes sense. Sa kabuuan, halos 30 milyong piso lang to. Hindi yon, Cody. Ibalik mo na lang. Sir, limited edition po yung mga relong yan. Kailangan nyo pong bilhin. Kapag nahawakan nyo na, paano nyo po balak bayaran yan? Ga. Ha? Babayad? Magbabayad? Sandali lang. Bakit ako ang magbabayad para sa kanila? Naku! Ang hirap talaga pakisamahan ni Cody. Akala niya, hindi na niya kailangang magbayad. Pero... Kung kayong tatlo ay hindi magbabayad para sa mga relo, hindi namin kayo palalampasin. Tama na, Chase. Hanggang kailan ka magpapahirap? Kung magpapatuloy ka nito, lalo mo lang kaming palalayuin ni Mandy. Chase, bilisan mo at bayaran mo na ang mga relo. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Oo nga, Ginoong Jagger. 30 milyon lang naman yan. Wala yan para sa isang tulad mo. Kung ganoon, naniniwala akong kaya rin naman yan ni na Rain at Mandy. Chase, alam mong naubos na ang pera namin sa Cody Corp. Paano mo kami papagbayarin nito? Ganoon ba? Anong kinalaman ko doon? Ipadala na lang ang mga ito sa bahay ko. Ang mga taong yon ay wala akong pakialam. Nauunawaan ko. Chase, bumalik ka! Alam mo ba kung sino ako para kay Chase? Anong karapatan mong hadlangan ako? Sinabi ni Ginoong Jagger na wala siyang pakialam sa inyo. Wala sa inyo ang aalis hanggat hindi kayo nagbabayad. Hindi na ako uulit. Magbabayad ba kayo para sa mga relo? Accept ba kayo ng credit card? Pwede ba yon? Credit card? Kailangan ito ni Mr. Jagger para sa proposal bukas. Nakuha na. Umalis ka na rito. Rain, Mandy, hindi ba dapat magbabayad si Chase sa atin ngayon? Nagpa-investment event pa nga siya para sa inyo. Anong nangyari? Hindi niya binili ang alahas para sa inyong dalawa. Pinagbayad pa tayo sa sarili nating bill? Wala rin akong alam. Investment event? Proposal? Proposal. Ang obvious naman. Magpro-propose siya sa'yo, Rain. Naalala mo? Nung college pa tayo, may kasunduan tayo kay Chase. Kung sino sa atin ang single pa rin, pagkatapos ng 5 taon, dapat pakasalan niya si Chase. Kung pareho tayong single, ikaw ang dapat pakasalan siya. Talaga? Parang may ganoon nga tayong kasunduan sa kanya. Dito nagkakaliwanag ang lahat. Ginawa ni Chase na parang niloloko niya ang Cody Corp at tumangging ibigay sa atin ang alahas dahil gusto niyang mag-propose sa'yo sa event.
Classic na carrot and stick approach yan. Rain, ibig sabihin ba, magiging may-ari ka ng parte ng Jagger Corp? Cody, huwag kang mag-alala. Kahit magkaroon ako ng parte ng Jagger Corp balang araw, ikaw pa rin ang pinakamahalagang tao para sa amin. Pag nasa event na tayo, ipopromote ko lahat ng research findings mo at makikinabang sila sa trabaho mo. Salamat talaga. Tara na, pumunta tayo sa investment event at tingnan ang magiging imperyo ng negosyo ko. Narinig ko. Ipapakilala ni G. Jagger ang kanyang asawa ngayon. Oo, parang malakas ang background niya. Kung makikipagtulungan siya kay Chase, magiging malaking bagay sa buong mundo ng negosyo. Tangina ka. Ano pang hinihintay mo? Dahil alam mo na si Mrs. Jagger, dapat igalang mo siya at ipagkatiwala mo ang upuan mo para sa kanya. Mrs. Jagger, Ako yun. sabi nila si Mrs. Jagger ay may malakas na background. Pero, hindi kita nakita dati. Sino ka ba? Anong karapatan mong pagdudahan ako? Umalis ka na, tanga. Ano bang problema mo? Kahit na ikaw si Mrs. Jagger, hindi mo kailangan ganito ang ugali mo. Anong problema doon? Ikaw. At ikaw. Inihanda ni Chase ang lahat at inimbitahan ang lahat ng narito para aliwin tayo. Anong magagawa mo? Tungkol dito? Bakit? Ikaw? Siya. Linawin natin ito. Lahat ng nakikita mo rito ay inihanda para lang sa akin. Kung hindi mo gusto, umalis kayo sa aming investment event, hindi kayo welcome sa Jagger Corp. Napakawalang kwenta at kahabag-habag. Paano nila nagawa na magkaroon ng investment event dito? Kalokohan. Pwedeng magtungo sa impyerno ang Jagger Corp. Tara na. Sige na! Oh! Rain, kalahati ng mga negosyante ay umalis na. Nasobrahan ba tayo? Ano? Ako ang bida sa investment event na ito. Ang mga taong mananatili ay magiging mga sunod-sunuran natin. Miss Martin, karangalan naming makita kayo dito. Oo, swerte si Mr. Jagger na kasama kanya na pinapatakbo ang Jagger Corp. Alam mo talaga ang sasabihin. Pagdating sa negosyo, ang mahalaga ay pumili ng tamang panig at matalino ang pagpili ninyong lahat. Sige, ngayon, ang aming punong consultant, Cody Mueller, ay titingnan ang inyong mga proyekto sa negosyo at magbibigay ng mga payo. Sabik kami sa payo ninyo, Mr. Mueller. Una sa lahat, masyadong mataas ang presyo ng inyong mga produkto. Hindi ito nakakatulong sa katatagan ng lipunan. Bilang mga negosyo, gusto naming gawing abot kaya ang aming mga produkto para sa lahat ng customer. Simula ngayon, ibebenta ninyo ang inyong mga produkto sa 50% ng halaga nito. Kung gagawin ninyo iyan, malaki ang paglago ng inyong merkado sa lalong madaling panahon. Oo, eksakto. Tama iyan. Ang inyong mga salita ay tunay na nagbibigay liwanag. Eksakto. Magaling ang sinabi! Cody ay isang honorary lecturer sa Hogue Business Academy. Ang kanyang pag-unawa sa negosyo ay natural na pambihira. Tama na. Marami tayong gagawin sa investment event ngayon. Maghintay kayo para sa inyong mga kontrata doon. Bastardo. Sana sinampal ko sila kung hindi siya Mrs. Jagger. Oo, puno siya ng kalokohan. Mr. Larson, narito ka na rin. Chase, ikaw ang paborito kong estudyante. Pinalalawak ng Jagger Corp ang merkado nito sa investment event. Siyempre naman, kailangan kong narito. Nagsasalita ka ng mga seminar sa ekonomiya sa buong bansa, pero naglaan ka pa rin ng oras para sa event ko. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Ang galing mo namang magsabi niyan. Nagaling sa'yo. Hindi ba ikaw ang nagpakuha sa akin na suportahan ka? Teka, Mr. Larson, huwag mo akong ilantad. Sige. Kahit ano para sa iyo, Chase. Pupunta na ako sa investment event ngayon para i-endorso ka at suportahan, okay? Okay. Malapit nang dumating ang flight ng mga magulang ko. Sasaluhin ko sila at magkita tayo mamaya. Okay.
Salamat. Una sa lahat, napakahalaga ng datos. Kung gusto mong ibenta ang mga produkto mo, ibaba ang presyo sa mas mababa sa 50% ng retail price. Anong pinagtatawanan ninyo? Mga tanga. Eksakto. Cody, ipakita mo kung ano ang kaya mo ngayon. Turuan mo ang mga tangang ito tungkol sa matuwid mong estratehiya sa negosyo. Eksakto. Karangalan ninyong narito para sa speech ni Cody. Huwag kayong magpakawalang utang na loob. Isulat ninyo ang lahat ng sasabihin niya at ituwid ninyo ang mga dayuhang gawain ninyo. Rain, Mandy, ako na ang bahala. Kailangan nating ibaba ang presyo sa mas mababa sa 50% ng retail price kung gusto nating pinalawakin ng husto ang merkado nating significantly. Ito. Katawa-tawa. Kalokohan ito. Kahit ano pa ang mangyari, talagang malulugi ka. Kung magbebenta ka sa 50% ng halaga, Sino ka ba, matandang loko-loko? Huwag mong insultuhin si Cody. katawa-tawa. Ignorante. Ang pagbebenta sa 50% ng halaga ay hindi lang magdudulot ng pagkawala ng pera, pagpapahamak sa sarili yan. Parang naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Ang estratehiyang mapagpakamatay na ito ay hindi nga makakalusot sa isang simpleng simulasyon sa negosyo. Isang sakuna itong naghihintay lang mangyari. Ano? Marunong si Cody sa mga prinsipyo sa negosyo at nag-aral siya sa ilalim ng isang prestihiyosong propesor sa negosyo. Sino ka ba, matandang loko-loko? Wala kang karapatang pagdudahan siya. Ikaw, G. Larson, ikaw si G. Dean Larson. Ang bantog na ekonomista at tagapagtatag ng National Economic Think Tank. Ikaw nga talaga. G. Larson, ang mga libro mo ang aking Biblia. Rain, parang sikat yata yung matandang loko-loko. Eh ano naman kung sikat siya? Wala ang kasikatan niya kumpara sa talino ni Cody. Ikaw, matandang loko-loko, wala akong pakialam kung sino ka. Si Cody ang punong consultant ng Jagger Corp. Ang estratehiya niya sa negosyo ay ipatutupad sa buong kumpanya. Ang lipas at walang kwentang filosofiya mo sa negosyo ay talagang walang silbi. Ano? Siya ang punong consultant ng Jagger Corp. Ano bang problema ni Chase? Bakit niya kayo kinuha? Tatawagan ko siya para malaman ang totoo. Makinig ka, matanda. Gagawin ni Chase ang lahat ng sasabihin ko, kahit dumating pa siya. Ginoong Larson, ayos ka lang ba? Anong karapatan mong sampalin ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang mentor ni Chase. Ako mismo ang inimbitahan niya rito bilang VIP. Mahigit 10 taon na kaming magkakilala. Mentor? VIP? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Chase. Ibig sabihin, akin ang Jagger Corp balang araw. Lahat ng pag-aari niya, pati ang kahabag-habag mong buhay, ay akin. Ano? Anong nangyari kay Chase? Masamang babae ka? Anong nakita niya sa'yo? Matandang lalaki ka? Magbabayad ka para dito. Kawawang matandang lalaki. Kahit na propesor ka, papatayin ka pa rin namin. Nagmamagaling ka pa. Hinahanap mo yan. Matandang lalaki, linawin ko sa'yo. Ginawa ni Chase ang investment event na ito para humingi ng tawad sa akin at mag-propose. Kahit anong gawin ko sa'yo, kahit patayin kita ngayon din, wala siyang magagawa. Sampalin ka pa kaya? Naiintindihan mo? Ito. Katarantaduhan yan. Maingat at mapag-isip si Chase. Palagi siyang nagpaplano. Bakit niya ipagkakatiwala sa'yo ang kinabukasan ng Jagger Corp? Kung ikaw ang mamamahala sa kumpanya, ang negosyo ay babagsak kaagad at hindi na muling babangon. Nagsasalita ka pa rin ng katarantaduhan. Mukhang kulang pa ang 2 sampal para matuto ka. Mandy, Chase, hindi na ako makapaghintay na makita ang magiging asawa mo. Ang tagal ko nang naghihintay sa iyo na magkaroon ka ng asawa. Sige. Oo. Nanay, dadalhin na kita sa event ngayon. Sigurado ako na darating na siya at ang mga magulang niya.
Mabuti. Hoy, bilisan mo. Ano ba? Ang luluko ninyo? Tumingin ka sa paligid mo. Ito ang investment event ng Jagger Corp. At ako ang magiging asawa ni Chase. Ako ang may hawak ng lahat dito. At walang sino mang dapat sumuway sa akin. Naghahanap ka ng gulo kapag kinontra mo kami. Ikaw. Chase. Gusto kong kausapin si Chase. Nakakagalit ito. Si Mr. Larson ay isang kilalang scholar sa buong mundo. Siya ang aming huwaran. Oo, kahit sino ka man, hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Mabuti. May dangal ka. At akala mo kung sino ka. Ito ang investment event ng Jagger Corp. Kung minamaliit ninyo ang aming kumpanya at ang mga natuklasan ni Cody, huwag nang magpahabol sa pinto sa pag-alis ninyo. Kung aalis kayo, wala kaming magagawa kundi itala kayo sa aming blacklist. Masyadong makapangyarihan ang Jagger Corp. Hindi namin kayang kalabanin sila. Kung alam mong hindi mo kaya, tigilan mo na ang pagsagot sa amin. Makinig kayong lahat. Kung gusto ninyong magpatuloy ang pakikipagtulungan sa Jagger Corp, umakyat kayo rito at sampalin ninyo itong matandang ito. Kung hindi, Talagang wawasakin namin ang kinabukasan ninyo sa industriyang ito. Gulo ito. Isang investment event ito. Paano ito naging pampublikong kahihiyan? Tama. Ito ang pampublikong kahihiyan mo. Ngayon, malalaman ng lahat ito ang mangyayari kapag pinagdudahan mo si Cody. Rain, kailangan mong gawin siyang halimbawa. Gant mo pa lalong pagtitibayin ang iyong pwesto sa Jagger Corp. narinig mo ba ang sinabi ni Miss Martin? Kailangan pa bang ipaalala ko sa'yo kung ano ang mga kahihinatnan? Ikaw. Ano na ang nangyari sa mundo? Nakikita mo na ba ngayon, matandang gago? Sa isang salita lamang, mapag-uutos ko ang mga taong ito na durugin ka. Kaya, handa ka na ba? Nakilalanin ang halaga ng research ni Cody ngayon. Kung tatanungin mo ako, dapat lang palitan ka ni Cody bilang tinatawag na scholar. Rain, Mandy, titulo lang yan. Walang kwenta yan. Kayong dalawa lang ang laging inalagaan ko. Gulo ito. Ang kanyang mga natuklasan sa research ay walang basehan. Walang kuwenta ang mga yan. Matigas pa rin ang ulo at walang pagsisisi. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Mga lalaki, hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Kayo. Tigilan nyo yan. Tigil. Ginoong Larson. Sino ka? Anong karapatan mong pigilan kaming turuan ng leksyon ng matandang to? Ginoong Larson, ayos ka lang ba? Mentor ka ng anak ko, tapos minura ka nila ng ganito. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko sila nito. Ayos lang. Anak mo, pwede kayang itong babae ang nanay ni Chase? Sabi ni Chase, palagi raw naglalakbay ang nanay niya. Totoo nga pala. Magpapakasal na sa'yo si Chase sa investment event. Tama lang na ipinatawag niya ang nanay niya. Ipinapakita lang kung gaano kanya pinahahalagahan. Sino ba talaga kayo? Nagwawala kayo sa investment event ni Chase. Tapos minura pa ninyo ang mentor niya. Hindi mo ba alam, no? Ako ang nobya ni Chase. Ano? Nanay kanya, di ba? Simula pa nung kolehiyo, binibaby na ni Chase si Rain at ako. At ikakasal na sila. Kaya, sabihin mo, matandang to, bilang magiging asawa niya, hindi ba pwedeng turuan siya ni Rain ng leksyon? Sabi ni Chase. Kailangan niyang ayusin ang ilang urgent na trabaho at umalis pagkatapos. Posible kaya na? Siya nga ang kanyang fiancé? Ikaw ang magiging asawa ni Chase? Sa tingin ko, hindi naman ganoon kasama ang panlasa niya. Ganyan lang ang tingin mo dahil hindi mo pa nakikita si Mr. Jagger na nagmamakaawa sa harap ni na Mandy at Rain. Ano ang sinabi mo? Anong karapatan mong kausapin si Cody ng ganyan? Linawin natin. Ang pakikipag-asawa kay Chase ay isang pagbaba ng estado para sa akin. Siya ang nagmakaawa ng pagkakataon na alagaan ako habang buhay. Tungkol naman kay Cody, para siyang kapatid sa akin at kay Mandy.
Kahit pakasalan ko si Chase, hindi ko hahayaang maapi si Cody. Sinasabi mo ba na pananatilihin mo si Cody sa tabi mo? Kahit pagkatapos mong pakasalan si Chase? Siyempre naman, tandaan mong bumili rin ng lugar para kay Cody. Para kapag naghahanap siya sa amin ni Mandy, may pupuntahan siya. Rain, swerte ako sa iyo. Paano kaya nagkagusto si Chase? Sa mga babaeng katulad ninyong dalawa? Igagalang kita bilang biyanan? Pero mawawalan ka ng halaga kapag ipinagkait ko ang respetong yon. Matandang bruha, maging aware ka sa lugar mo sa pamilya. Kung pipilitin mong pumili si Chase sa pagitan natin, mabibigo ka. Makinig kang mabuti. Ginagawa na nga ni Chase ang mga mumurahin at mabababaw na panlilinlang tulad ng pagiging hard to get para lang manatili kami sa kanya. Isang kahabag-habag na talunan lang siya, laging nagmamakaawa na patawarin namin siya. Ito ay, huwag mong pag-usapan ng ganyan si Chase. Lumayo ka sa kanya. Anong karapatan mo? Matandang bruha, hayaan mong linawin ko ito. Itigil mo na ang paggamit ng iyong luma at makalumang pag-iisip sa pag-unawa kung paano dapat gumana ang pag-ibig para sa amin. Hindi mamas boy si Chase. At hindi rin ako isang babaeng magpapakumbaba ng husto para lang mapasaya ang kanyang biyanan. Tatawagan ko si Chase at sasabihin ko sa kanya ang mga kakilakilabot na sinabi mo sa akin. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung kanino kakampi si Chase. Sa kanyang nanay o sa kanyang magiging asawa. Chase. Ikaw. Mandy, bakit mo ginawa iyon? Rain, matagal-tagal na rin mula nang huling makita ni Chase ang kanyang nanay. Kung magwawala ng tuluyan ng matandang bruha, si Chase, kahabag-habag man, baka talagang sumuko. So, ibig mong sabihin dapat nating pasunurin siya sa ating mga patakaran bago pa dumating si Chase. Iyon ang magpapatunay sa kanya kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilyang Jagger. May punto ka. Telepono mo, to. Hello? Chase. Anong nangyari? Malamang nasa venue na si Mama. B, ano kaya ang nangyari? Magmadali na tayo. Anong ginagawa mo? Pinapasunod kita sa mga alituntunin ko, syempre. Malalaman mo kung sino talaga ang may hawak ng lahat ng baraha sa pamilyang Jagger. Halika rito. Tumayo ka ng diretsyo. Ako ang nanay ni Chase. Papanagutin niya kayong lahat sa pagtrato niyo sa akin? Ikaw man ang nanay niya. Ako naman ang magiging asawa niya. Sa tingin mo, sino ang mas mahalaga sa kanya? Ang nanay niya o ang magiging asawa niya? Katarantaduhan ito. Bakit naman gusto? Ni Chase napakasalan ka? Wala kang kaalam-alam kung ano siya kapag kasama niya kami. Isang kahabag-habag na talunan siya. Isang malaking kahihiyan siya. Nagpupumilit pa siya, gumagamit ng hard-to-get na technique para lang masaya ako. Tingnan mo rin ito. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, si Chase ang nag-aalmusal para sa amin araw-araw at dinadala sa dorm namin. Take out Romeo ang tawag sa kanya. Diyos ko, Chase. Bakit mo sasayangin ang pagmamahal mo sa mga babaeng katulad nila? Ang daldal mo pa rin. Ipinakita ko ito sa'yo dahil gusto kong malaman mo kung gaano kami mas importante kay Chase kaysa sa'yo. Ganito ka kahabag-habag ang minamahal mong anak kapag kasama niya kami. Hindi kita tatanggapin bilang manugang. Kung ipipilit ni Chase na pakasalan ka, puputulin ko ang lahat ng ugnayan namin. Ganon din naman ang gusto ko. Hindi rin kita tatanggapin bilang biyanan. Rain, ang pag-aasawa ay pagitan ng 2 tao. Wala pong say ang mga biyanan. Kung tutuusin, nanay lang siya ni Chase. Yun lang. Tama, nanay lang siya ni Chase. Wala nang iba. Hindi mo pwedeng. Ano bang nagawa ko para karapat-dapat ako sa ganito? Chase. Chase, anong klaseng asawa ang kinuha mo? Kung ikaw ay ipipilit na pakasalan siya, puputulin ko ng tuluyan ang ugnayan natin? Ma, ano pong pinagsasabi ninyo?
Narito ang magiging asawa ko. Si Cheryl Grimm ito, ang tagapagmana ng pamilyang Grimm. Oo, Judy. Anong nangyayari? Ayos lang ba ang lahat? Magaling. Napakaganda naman. Nasa investment event ako. Maghihintay ako rito. Habang dinadala mo rito ang tunay mong nobya, Ay, nako. Tingnan natin kung sino ang matapang ngayon. Sinampal mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Matandang bruha. oo, sinampal kita. Hindi ikaw ang magiging asawa ni Chase. Isa ka lang kahiyahiyang peke. Hindi ako makapaniwala na naloko mo ako. Ano ang sinabi mo? Peking Diyos? Ibang babae ang magiging asawa ni Chase? Nagpakauto ako sa iyo parang tanga. At isa ka lang palang manloloko. Putang ina. Ang lakas ng loob mong lokohin kami. Matagal ko nang tiniis ang ugali at bibig mo. Akala mo ba mga tanga kami? Hindi, imposible yan. Huwag kayong makinig sa matandang to. Hindi mapigilan ni Chase ang pagkahumaling sa amin. Taon-taon siyang sunod-sunuran sa kanya. Imposibleng may iba siyang nakilala. Hindi kailanman. Ang nobya ni Chase ay si Cheryl Grimm, ang tagapagmana ng pamilyang Grimm. Isa ka lang peke na walang kahihiyan at konsensya. Sino? Ang tagapagmana ng pamilyang Grimm? Eksakto. Muntik na akong maniwala sa'yo. Pero kailangan mo pang banggitin si Cheryl. Siguradong sigurado na ako na nagsisinungaling ka lang. Hindi karapat-dapat si Chase kay Cheryl. Ang Grimm Corp ang nangunguna sa merkado. Mas malakas ito kaysa sa Jagger Corp. Kaunting negosyo lang ang meron si Chase kay G. Grimm. Ano? Sa tingin mo kailangang ipakasal ni G. Grimm si Cheryl kay Chase dahil doon? Eksakto. Alam mo ba kung sino si G. Grimm? Hindi siya kayang abutin. Bakit niya ipapakasal ang anak niya sa basurang tulad ni Chase? Mas matalino pa siya kung ako ang pakakasalan niya. Oh, talagang mas magaling si Cody kaysa kay Chase. Ganoon ba talaga kababa at kawalang kwenta si Chase? Sa paningin mo? Siyempre, simp na simp talaga siya. Mali ka. Higit pa diyan si Chase. Matalino siya, kalmado, at maalaga. Hindi siya katulad ng inilalarawan mo sa kanya. Si Cheryl, ang perpektong kapareha. Para kay Chase. Matandang gago ka. Ang lakas ng loob mong magsalita. Papatayin kita dahil dito. Anong lakas ng loob mong sampalin ako? Sa tingin mo ba talagang pakakasalan ni Chase si Cheryl? Higit mahalaga kung kanino siya magpapakasal? Basta hindi ikaw ang ikakasal. Matandang bruha, uulitin ko. Kahit anong mangyari, si Chase ay palaging nasa ilalim ng kontrol ko. Tigil na! Tigil na! Chase, bakit ka nandito kasama si Cheryl? Kakayo dalawa. Nanay G. Larson, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Chase, kung kahit kaunti kang na-late, ang mga gagong ito, ay papatayin na sana ako at lalapastanganin ang bangkay ko. Mga mayabang at baliw sila. Chase, buti na lang nandito ka. Tingnan mo, wala kang kaalam-alam sa mga kakilakilabot na ginawa ng mga mapang-aping gago sa investment event mo. Sinampal nila si G. Larson, iniinsulto ako, at sinubukang agawin ang kontrol. Chase, nababaliw ka na ba? Chase, paano mo nagawa ang ganito? Hindi ako makapaniwala. Naging mabait ako. Pero akala mo ba, push over ako? Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi ka pa rin natuto. Judy, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ay, Cheryl, okay lang ako. Maayos naman ako. Ang pagdating mo ay nakapagpagaan ng husto ng loob ko. Hindi na ako takot sa mga baliw na to. Mabuti naman. Chase, bakit ka sumama kay Cheryl? Hindi ba dapat magpapakasal ka sa akin? Saan mo nakuha yung ideyang yan? Una, nagkunwari kang sinira mo ang Cody Corp. At ngayon, ikaw ang nag-organisa ng investment event. Kakanina lang, namili ka pa sa jewelry store. Hindi ba't panlilin lang mo lang ito para humingi ako ng tawad at magmakaawa sa'yo? Chase, napakakapani-paniwala. Rain, mas tanga ka pa pala sa inakala ko. Binili ko ang alahas bilang engagement gift para kay Cheryl. Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi pwedeng mangyari yon. Cheryl, alam kong pinilit ka ng tatay mo dito. Ni hindi karapat-dapat si Chase na maghugas ng sapatos ng mga Grimm. Hindi siya tatanggapin ni Ginoong Grimm. Isa lang siyang walang kwentang tao na may ilang deal kay Ginoong Grimm. Tumahimik ka. Saan mo nakuha ang ideyang pinilit ako ng tatay ko?
Matalino at responsable si Chase. Matalas ang pangunawa niya sa negosyo. Tapat at matapat din siya. Mas magaling nang malayo si Chase kaysa sa walang kwentang yun na nagnanakaw ng gawa ng iba at ipinagmamalaki pa. Ano? Isa lang siyang walang silbing talunan. Hindi, ikaw ang talunan. Paulit-ulit mong sinasabi yan na sinira ni Chase ang bagong kumpanya mo. Pero naisip mo ba na? Kayo lang din ang may kasalanan kung bakit walang customer? Imposible! Isinagawa namin ang pinakabagong business strategy ni Cody. Honorary lecturer siya sa Hogue Business Academy. Kasama namin si Cody. Paano pwedeng magkamali? Hogue? Bakit pamilyar sa akin yon? Naalala ko na. Iyon ang pangalan ng isang culinary academy sa Alcania. Mali ka. Mali! Misunderstanding ito. Pagkakamali? Kalokohan! Isa ka lang chef sa Alca. Pero ang yabang-yabang mo. Hinampas mo pa si Mr. Larson. Nababaliw ka na. Umalis ka. Ano to? Tigil. Tumigil ka sa paghampas sa akin. Ah, ito pala ang sikat na Cody na ipinagmamalaki ninyong dalawa, ha? Isang hamak na chef na nagtrabaho sa Alca? Chase, aaminin ko, nagkamali kami ni Mandy tungkol kay Cody. Pero hindi ibig sabihin noon ay pwede ka nang magpakasal sa iba. Alam ko ang totoo. Nagpapahirap ka lang pala sa amin. Sinusubukan mong pilitin kaming magmakaa para bumalik ka. Alam ko ang gusto mo talaga. Hindi ka talaga makakalimot sa amin. Oo, Chase. Alam na namin ang totoo ngayon. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil sobra kang nagmamahal sa amin at hindi mo kami kayang bitawan. Ano kaya kung ganito? Magpapakabait kami at papatawarin ka namin ngayon. Pwede kang pumili sa amin o kaya kaming dalawa ang pakasalan mo. Mag-aalaga kami sa iyo ng magkasama. Sinong may lakas ng loob na agawin ng asawa ni Cheryl? Kayong dalawa na naman. Kegrim? Ikaw pala. Mukhang hindi kayo natuto noong huli. Kaya nga kayo nandito ngayon, nagbabalak na palitan si Cheryl bilang asawa ni Chase. Hindi namin magagawa yon. Talaga? Pero gumawa pa kayo ng eksena dito. Narinig ko pa na sinampal mo si Judy. Nagkaintindihan. Lang po. Ganoon ba? Alam niyo ba? Na ako ang nag-organisa nitong investment event para kay Chase. Alam niyo ba kung ilang order ang nasira niyo sa pagitan ng Grimm Corp at Jagger Corp? Mas mabuti pang, bayaran ninyo ako ngayon. O kayo at siya, wala sa inyo ang makakatakas. Kunin ninyo siya. Ngayon din. Hindi po, G. Grimm. G. Grimm. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kinalaman dito. Isa lang po akong walang kwenta. Hindi ako karapat-dapat sa oras ninyo, G. Grimm. Gets ko na. Hindi nyo pala kayang bayaran ako. Mga tao, gawin nyo. Chase, tingnan mo ang mga mata ko. Alam kong mahal mo pa rin ako at ililigtas mo ako, di ba? Kayong mga ito. Karapat dapat kayo diyan. Mga kasama, gawin ninyo sa kanila ang gusto nyo. Sige, nakuha namin. Huwag. Biyahe. Pakiusap, huwag. Huwag ninyong gawin yan. Bitawan ninyo ako. Tigilan ninyo yan. Tumigil kayo sa pambubugbog. Cheryl, hindi na tayo magkakaroon ng mga ganyang pangyayari. Wala namang hindi natin kayang lampasan basta't magkasama tayo. Oh, Ang galing. Ang husay naman. Hoy, Chase! Kayong dalawa? Anong gusto ninyo? Chase? Mali ka kung akala mo magmamakaawa kami sa iyo, hihingi ng tawad, at magpapakita ng pagsisisi.
Hindi mangyayari yon. Hindi, mali ka. Aalis na ako. Naghihintay sa akin si Cheryl. Kami ni na Cody, Rain, ay nakapagtatag ng bagong kumpanya. Nangako rin siya na magsumikap at mag-aral ng mabuti. Naging isang tunay na ekonomista na siya. Sa lalong madaling panahon, isa katuparan namin ang aming planong paghihiganti. Sige, good luck sa inyo. Payo lang. Huwag kayong magtiwala sa taong nandaya na sa inyo. Sinusubukan mo pa ring maghasik ng lagim sa amin. Hindi kami maniniwala ni Mandy. Makinig ka. Balang araw, babawiin ko ang lahat ng nawala sa amin. Bumalik ka. Mandy, bakit ubos na ang pera sa account ng kumpanya? Yan ang pinag-ipunan natin ng ilang taon. Nawala? Tingnan mo ang history. Inilipat lahat ni Cody. Sagot? Cody, sagutin mo ang tawag. Tapos na ang lahat. Rain, isinangla namin ang lahat ng aming mga ari-arian. Pinamax out ang aming mga credit card at kumuha ng maraming utang para lang makalikom ng perang iyon. Hindi, nawala na ang lahat. Text mula kay Cody ito. Malaking pagkakamali lang ito. Sa oras na mabasa mo ang text na ito, nasa Alca na ako. Nakuha nyo na siguro, di ba? Naging kapakipakinabang lang kayo sa akin nang may puwang kayo sa puso ni Mr. Jagger. Naging walang kwenta kayong dalawa nang iwan niya kayo. Nanatili lang ako sa inyo ng 3 taon pa para mabawi ang ilan sa mga lugi ko. Paalam. Kayong dalawa ang pinakatangang taong nakilala ko. Tapos na. Tapos na ang lahat. Yun pala. Mali pala ang lahat ng akala ko. Sinundo ko siya papunta sa airport. Ito lahat ng perang ninakaw niya. Narito lahat. Cody, papatayin kita! Chase, panalo ka! Hindi lang ikaw ay may magandang asawa at masayang buhay, napatunayan mo rin na mali ako tungkol kay Cody. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang humingi ako ng tawad at magmakaawa sa'yo? Hindi naman. Papunta na ang pulis. Mahuhuli si Cody. Mga kasama, mamuhay ng matapat kayo. Kalmado at kumpos pa rin. Baka panalo ka. Pero huwag kang magkamali. Hindi ako natalo. Rain, hahayaan mo na lang ba si Cody? Rain, alam ko na. Alam kong ipagpapaumanhin mo ako. Rain, Hindi ko kailanman aaminin na nagkamali ako. Hindi ako kailanman yuyuko sa sino man. Ang pagmamataas niya ang nagtulak sa kanya sa gilid. Marahil ito ang kailangan niyang gawin para maging malaya.